Kabanata 551. Transaction. May dalawa pang cultivator sa Ancient Demon City bukod sa akin. Sa dalawa, isa sa kanila ay nasa unang yugto pa lamang ng soul transformation, kaya't hindi siya makakatulong ng malaki. Tanging si Wang Lin lamang, na kayang tiisin ang ikapitong suntok ng Demon General, ang maaaring sapat na malakas, ngunit malamig ang kanyang personalidad, kaya kung walang gantimpala, takot akong magiging mahirap siyang mapilitang tulungan ako. Nag-isip si Yao Zizo sandali at pagkatapos ay inalog ang kanyang kamay. Isang puting liwanag ang bumalot sa kanyang hubad na katawan at mabilis siyang nagkubli sa isang puting damit. Lumipas ang oras. Nagpatuloy si Wang Lin sa kanyang pagsasanay sa loob ng kampo ng Black Armor Army. Matapos sumipsip ng demonyong espiritual na enerhiya mula sa mahigit 500 demon soldiers at ang regiment leader na si Sun, ang demon crystal sa kanyang katawan ay lumampas na sa 1,000 ranggo nang magsanib silang lahat. Ang pagsipsip ng demonyong espiritual na enerhiya gamit ang demon crystal na may higit sa 1,000 ranggo ay mas mabilis kaysa dati. Wang Lin ay hindi nag-alala sa anumang bagay sa kampo. Ginugol niya ang lahat ng oras sa pagsipsip ng demonyong espiritual na enerhiya upang maghanda para sa pagpasok sa huling yugto ng soul transformation. Sa araw na iyon, habang nag-iinsayo si Wang Lin, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagbago ang kanyang ekspresyon ng kaunti. Fellow Cultivator Wang, mamaya sa hating gabi, makipagkita ka sa akin sa sinaunang bundok na 1,000 kilometro mula sa kampo. Yao Zizo. Ang boses ni Yao Zizo ay umalingaw sa loob ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, parang isang ulap ng malabong usok. Nag-isip si Wang Lin saglit bago isara ang kanyang mga mata at magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Sa hating gabi sa sinaunang bundok na 1,000 kilometro mula sa kampo ng army, nakatayo si Yao Zizo sa tuktok ng bundok na nakasuot ng puti at tahimik na naghihintay. Dahan-daang lumipas ang oras, at kahit lumitaw na ang araw sa abot tanaw, hindi pa rin dumating si Wang Lin. Ang ekspresyon ni Yao Zizo ay malamig at huminga siya ng malamig na hininga. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang katawan at naging isang puting liwanag at dumiretso patungo sa kampo ni Wang Lin. Agad siyang nakarating sa labas ng kampo at nag-teleport papasok. Ang porma sayon sa paligid ng kampo ay wala ring epekto sa kanya. Pagkatapos ng lahat, isa rin siyang commander. Sa loob ng kampo, maraming demon soldiers ang nag-eensayo ng formation sa ilalim ng utos ng kanilang mga regiment leaders. Ang pagdating ni Yao Zizo ay agad na nakakuha ng pansin ng lahat ng demon soldiers. Napakabilis niyang lumipad at dumiretso patungo sa pagoda kung saan naruroon si Wang Lin. Sa labas ng pagoda, biglang binuksan ni 13 ang kanyang mga mata at tumayo. Malamig niyang tiningnan si Yao Zizo na lumilipad papalapit. Sumigaw si 13, "Encomer, huminto ka." Ang ekspresyon ni Yao Zizo ay kasing lamig ng yelo. Pumutok siya ng malamig na hininga at sa halip na magbago ng bilis, lalo pa siyang nagpalakas ng paglipad patungo sa pagoda. Sa sandaling iyon, hindi nag-atubiling magtulungan ng mga squad leaders papunta sa pagoda. Sa likod nila, ang mga demon soldiers ay naglabas ng kanilang demonyong espiritual na enerhiya at mabilis na sumunod. Nang makita ni 13 na papalapit si Yao Zizo, nagbigay siya ng isang malakas na sigaw at tumalon patungong isang hakbang at naghagis ng isang suntok. Hindi tiningnan ni Yao Zizo si 13 at itinutok lang ang daliri sa hangin. Isang sinag ng dugo ang tumama at bumalot kay 13, na parabang siya ay nakasuot ng isang dugo na balabal. Nanatiling frozen si 13 sa kanyang pwesto tulad ng isang estatwa. Habang papalapit na si Yao Zizo sa pagoda, dumating ang 9,000 demon soldiers. Isang regiment leader ang mabilis na sumigaw, "Commander Yao, huminto ka." Ang mukha ni Yao Zizo ay puno ng galit at iginalaw ang kanyang kamay na parang jade at isang sinag ng dugong liwanag ang lumabas. Agad nitong pinalibutan ng paligid ng 1,000 talampakan at pinigilan ang mga demon soldiers na lumapit. "May mga pribadong usapin kami ni Commander Wang, kaya huwag kayong makialam." Pagkasabi nito, pumasok na si Yao Zizo sa pagoda. Sa pagpasok niya sa atek, isang banayad na hangin ang dumaan. Nang dama po ang hangin sa kanya, agad niyang binago ang ekspresyon niya. Ang buong katawan niya ay naglabas ng dugong liwanag na nawala lang nang matapos ang hangin. Si 13 ay tinamaan din ng hangin at agad na nanginginig at nakabalik sa kanyang kakayahang gumalaw. Pagkarinig kay Wang Lin sa kanyang mga tainga, hindi na siya tumingin kay Yao Zizo at tahimik na umupo muli. Talaga namang mainit ang ulo ni Yao Zizo. Mabigat na lumabas ang boses ni Wang Lin mula sa loob ng pagoda. Walang bakas ng saya o galit sa kanyang tinig. Ang lamig sa mukha ni Yao Zizo ay nanatili at siya ay umungol. Hindi kayang tapatan ng galit ko ang pagmamalaki ni fellow cultivator Wang. Pagkatapos nito, 3 hakbang siyang lumakad, binuksan ang pinto, at pumasok sa loob. Ang mga bintana sa loob ng pagoda ay ganap na nakasil, kaya't walang liwanag na makakapasok. Sa sandaling binuksan ng pinto, pumasok ang isang maliwanag na sinag ng araw sa loob ng pagoda. Si Wang Lin ay nakaupo sa lotus position sa dilim, ang kanyang ekspresyon ay nakatago sa dilim.
Malamig na tinig ni Wang Lin, simula nang pumasok ka dito, kung wala kang isang bagay na makakapukaw ng aking interes, huwag mong sisihin kung hindi kita pansinin. Narating na ni Wang Lin ang isang kritikal na sandali ng kanyang pagsasanay at nagbabalak siyang magsara ng ilang buwan upang pinuhin ang demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang maabot ang huling yugto ng soul transformation. Dahil siya ay naistorbo, hindi siya magbibigay ng kahit anong mukha sa kanya. Si Yao Zizu ay malamig na nagsalita, bakit nang hingin ko sa iyo na makipagkita sa sinaunang bundok, hindi ka dumating? Bakit pa ako pupunta? Nakakulot ang noo ni Wang Lin. 2 beses pa lang niyang nakatagpo ang babaeng ito. Kung isasama pa ang pagkakataong ito, pangatlo na. Nagulat si Yao Zizu. Galit na galit siya kanina, kaya't dumiretso na lang siya. Ngayon na nagtanong si Wang Lin, hindi niya alam ang sasabihin. Matapos mag-isip sandali, yumuko si Yao Zizu at nagsabi, ito ay aking pagkamadali at sana hindi ito ipagdamot ni fellow cultivator Wang. Pumunta ako dito dahil kailangan ko ang tulong ni fellow cultivator Wang sa isang bagay. Ano iyon? Maiksi ang mga salita ni Wang Lin. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kanya dahil ngayon ay isang kritikal na sandali ng pinuhin ng demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Itinuturo ni Yao Zizu ang likuran niya at biglang nagsara ang pinto, pagkatapos ay isang dugong liwanag ang pumulibot sa buong pagoda. Napakalihim ng bagay na ito, kaya kailangan kong mag-ingat. Sana hindi magtampo si fellow cultivator Wang. Ngayon, kailangan ni Yao Zizu ang tulong, kaya't pinipigilan niya ang kanyang galit. Malamig na sumagot si Wang Lin, walang problema. Nag-isip si Yao Zizu sandali at nagsabi, may isang restriction na hindi ko kayang sirain mag-isa. Kung tutulungan ako ni fellow cultivator Wang, kapag nabasag ang restriction, tiyak ay may malaking gantimpala ako para sa iyo. Nag-isip si Wang Lin saglit at mabangis na sinabi, ngayon ay may mga mahalagang bagay akong aasikasuhin, kaya't hindi kita matutulungan sa pagbabasag ng restriction. Sana maintindihan mo, fellow cultivator Yao. Wala na siyang oras ngayon, at kahit may oras, hindi siya agad papayag. Matapos ang lahat, wala siyang koneksyon sa taong ito, at kung hindi niya kayang basagin iyon sa kanyang sariling cultivation, hindi naniniwala si Wang Lin na makakatulong siya ng malaki. Gayun din, pinakamahalaga, ang mga salita ni Yao Zizu ay malabo at tiyak na may mga hindi nasabi. Dahil dito, hindi matutulungan ni Wang Lin siya at wala siyang dahilan para magbigay ng tulong. Nang magdesisyon si Yao Zizu na humingi ng tulong kay Wang Lin, alam niyang hindi siya madaling papayag, kaya hindi siya sumuko at sinabi, ang cultivation ni fellow cultivator Wang ay nasa kalagitnaan ng soul transformation. Kung gusto mong umabot sa huling yugto ng soul transformation, malaking bilang ng celestial jades ang kinakailangan, at kung nais mong makatawid sa ascendant stage, ang dami ng celestial jades na kakailanganin mo ay lampas sa imahinasyon. Ito ay para lamang sa pagtaas ng iyong cultivation level. Para makapagtagal ka ng 500 taon dito, siguradong may maraming celestial jades kang inihanda upang regular na magamit. Kaya't naniniwala akong celestial jade ang pinakamahalagang bagay para kay fellow cultivator Wang ngayon. Nais ko sanang itanong, may sapat ka bang celestial jade? Kung wala, makapagbibigay ako. Nagbukas ng mga mata si Wang Lin at nakita niyang may 2 mata na kasing ningning ng buwan ang nakatingin sa kanya sa madilim na silid. Tiningnan ni Wang Lin si Yao Zizu at nagtanong, ilang celestial jades ang kaya mong ibigay? Nagbigay ng ngiti si Yao Zizu. Hindi siya natatakot sa posibleng mataas na presyo ni Wang Lin, ngunit hindi interesado si Wang Lin dati. Ngayon na nagtanong na siya, tiwala siyang kaya niyang mapunan ang hilig niya. Kalma at sagot ni Yao Zizu, kaya kung magbigay ng sapat para maabot ni fellow cultivator ang early stage ng ascendant. Lumitaw ang liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Nahulog siya sa tukso ng mga sinabi ni Yao Zizu. Kailangan niya talaga ng celestial jades ngayon. Kung mayroon siya nito, matagal na niyang naabot ang huling yugto ng soul transformation at hindi na kailangang sumipsip ng demonyong espiritual na enerhiya na pinaghirapan niyang kolektahin. Tama siya. Bagamat may sapat na celestial jade si Wang Lin para lamang umabot sa huling yugto ng soul transformation, kung ubusin niya lahat ng iyon ngayon, kapag siya ay nasugatan o mawalan ng celestial spiritual energy sa natitirang 500 taon, magiging malaki ang kanyang pagkatalo. Nais na niyang maghanap ng paraan upang makarating sa peak ng huling yugto ng soul transformation. Naisip na niya ito dati, kaya't hindi pa siya nakakagamit ng enerhiya mula sa anumang celestial jades. Sa halip, nang alap siya ng demonic spiritual energy upang pagsamahin ito sa kanyang celestial spiritual energy. Ipinag-iimpok niya ang celestial jades para sa huli. Nagdesisyon si Wang Lin na kapag naabot na niya ang tuktok ng late stage ng soul transformation, pamumunuan niya ang mga demon soldiers at wawasakin ang bawat cultivator na makikita niya para sa mga celestial jades. Agad na nagsalita si Yao Zizu, paano na? Kung papayag si fellow cultivator Wang, maaari kitang bigyan ng sapat na celestial jades para maabot ang late stage ng soul transformation. Pagkatapos nun, ibibigay ko agad sa iyo ang natitira pagbalik natin. Nag-isip si Wang Lin ng matagal at tinanong, anong klaseng restriction ito?
Hindi ko alam ang pangalan ng restriction pero kapag ito ay na-activate, maglilikha ito ng isang rotating wheel restriction na may kabuoang 18 restriction cells. Makakaya ko lamang lampasan ang ika-11, pero naniniwala akong sa tulong mo, malalampasan ko ang lahat. Karamihan sa sinabi ni Yao Zizo ay totoo, ngunit may isang napakahalagang bagay na hindi niya binanggit. Ang pagbasag sa restriction na ito ay isang isyu ng buhay at kamatayan. Kung matutuloy, mabubuhay ka, ngunit kung mabaygo, mamamatay ka. Nabigo siya ng 4 na beses na nangangahulugang namatay siya ng 4 na beses at nakatupok ng 4 na napakahalagang blood soul pills na ipinang-anib ng kanyang ama upang makuha. 13 lamang ang mga pills na ito, at karamihan ay nasa kanya. Nag-isip si Wang Lin ng kaunti, pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang mga mata at tinanong, saan matatagpuan ang restriction na ito? Nag-isip si Yao Zizo saglit at sinabi, hindi ko pa pwedeng sabihin ng buo hanggang hindi pumapayag si fellow cultivator Wang. Maaari ko lang sabihin na kailangan ng isang espesyal na yaman para makapasok sa lugar. Sa ngayon, wala nang ibang makakapasok kundi ako. Bagamat marami siyang itinago sa akin, ang Celestial Jades ay sobrang mahalaga sa akin ngayon. Kung mayroon akong sapat na Celestial Jades, maaabot ko ang late stage ng soul transformation sa loob ng maikling panahon. Bagamat ang pag-abot sa Ascendant Stage ay mangangailangan pa ng mas malalim na pagkaunawa sa kalangitan, gamit ang Celestial Jades, wala na akong magiging alalahanin. Ngunit hindi ko siya agad papayagan. Kailangan kong makita kung ano ang kanyang pinakamatinding layunin. Nag-isip si Wang Lin saglit at pagkatapos ay nilingan ang kanyang ulo. Kailangan ko munang maglaan ng panahon upang pag-isipan ito. Bibigyan ko si fellow cultivator ng sagot 4 na buwan mula ngayon. Kabanata 552. Blood Soul Peel. Narinig ni Yao Zizo ang kanyang mga kilay na nag-angat. Pakiramdam niya, napakabuti ng kanyang alok at siya'y tapat na tapat sa kanyang alok. Nasabi na niya ang lahat ng kailangan sabihin at maganda ang gantimpala. Pinipigilan pa nga niya ang kanyang galit dahil kailangan niya ng tulong ni Wang Lin. Ngunit patuloy na ipinagpapaliban ni Wang Lin ang usapang ito, at ito ay nagbigay ng pagkairita kay Yao Zizo. Gayunpaman, kung wala siyang tulong ni Wang Lin, kailangang maghintay siya hanggang makarating sa Ascendant Stage bago niya matutunan ang pagbasag sa restriction. Bagamat hindi siya kulang sa Celestial Jades, kailangan pa rin niyang maunawaan ang kalangitan. Ang pagkaunawa sa kalangitan ay maaaring mabilis o matagal. Wala ni isa ang nakakaalam kung kailan nila makakamtan ng kaliwanagan. Higit pa rito, hindi niya maaaring ipaalam sa mga naninirahan sa lugar na ito ang tungkol dito, dahil maaaring magdulot ito ng kalamidad. Matapos isipin ito ng paulit-ulit, natutukoy niyang si Wang Lin ang pinakaangkop na kandidato. Ang makita si Wang Lin sa kanyang demonic na anyo habang nakikipaglaban sa Demon General ay nagbigay sa kanya ng mas malaking kumpiyansa na matutulungan siya ni Wang Lin na basagin ang restriction. Tumingin si Yao Zizo kay Wang Lin at nagsimulang mag-isip. Inalala niya ang mga sinabi ni Wang Lin kanina at tila nagsimula siyang maunawaan ang ibig sabihin nito. Ang 4 na buwan na hinihingi ni Wang Lin ay isang uri ng leverage para sa mas magandang gantimpala. Nakaramdam siya ng konting paghamak at ang tono ng kanyang boses ay naging malamig habang sinabi, ano pa ang gusto mo? Higit pang Celestial Jades. Yaman. Spell. Hindi tinanggap ni Wang Lin ang tono niya at kalmadong sumagot, hindi ko kailangang mga yaman o spell. Kung ang mga iyon ay maging higit pang Celestial Jades, mas mabuti pa. Lalong tumindi ang paghamak ni Yao Zizo at sinabi, marami ang Celestial Jades sa Blood Cave ng aking ama. Bibigyan kita ng token, at kapag lumabas ka ng Demon Spirit Land, maaari mong kunin ang mga iyon. Tumango si Wang Lin at sinabi, sige lang, ngunit ang usaping ito ay sobrang delikado, kaya't kailangan ko pa itong pag-isipan. Biglang naging malamig ang mukha ni Yao Zizo at malamig na tinanong, gaano ka pa katagal mag-iisip? Kalmadong sumagot si Wang Lin, mga 3 buwan. Nako! Nagalit si Yao Zizo. Inalag niya ang kanyang mga manggas na nagdulot sa pinto na bumukas at pagkatapos ay umalis siya papunta sa pintuan. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, hindi kita sasamahan. Nasa kalahating labas na si Yao Zizo nang pagoda nang huminga siya ng malalim, kumagat ng kanyang mga ngipin, at tinapik ang kanyang bag ng holding upang kuhanin ang isang wax peel. Tinitigan niya si Wang Lin nang may malamig na mata at sinabi, ibibigay ko sa iyo ito at aalis ka kasama ko sa loob ng 3 araw. Kung hindi ka pa rin papayag, kalimutan mo na ang usaping ito. Pinagod ni Wang Lin ang kanyang mata at tumingin sa wax peel sa kamay ni Yao Zizo. Mukhang ordinaryo lang ang wax peel na ito, ngunit habang tinatitigan niya ito, nakita niya ang mga hanay ng maliliit na simbolo na nakaukit dito. Ang mga simbolo ay kumikislap sa isang kakaibang frequency na tumutugma sa paghinga at tibok ng puso ni Yao Zizo. Tinanong ni Wang Lin, na may seryosong tono, ano ito? Hindi itinago ni Yao Zizo ang kanyang paghamak at sinabi, hindi mo ba alam kung ano ito? Aba, hindi nakakagulat dahil kamakailan ka lang naging disipulo ng All-Seer.
Ito ay isang bagay na tanging ang aking ama, ang Blood Ancestor, ang may gawa. Tinatawag itong Blood Soul Peel. Blood Soul Peel. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Wang Lin ang tungkol sa peel na ito, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi niya alam na kung marinig ito ng mga cultivator sa Tianyun, lahat sila ay magiging baliw. Hindi matutumbasan ang halaga ng peel na ito. Malupit na sinabi ni Yao Zizo, ang peel na ito ay tinatawag na Blood Soul. Hindi ito para kainin, kundi para ilagay mo ang iyong origin soul at katawan sa peel na ito at lumikha ng koneksyon. Kahit na masira ang iyong origin soul, maaari ka pa ring mag-reincarnate. Upang mas maging tumpak, maaari ka nitong ipagtanggol ng isang beses. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay sa wakas ay nagbago. Inilog niya ang kanyang kanang kamay, na nagpalipad sa peel mula sa kamay ni Yao Zizo at pumasok ito sa kanyang kamay. Alam na ni Yao Zizo na nais ni Wang Lin itong suriin, kaya hindi niya ito pinigilan at hinayaan siyang kunin ang peel. Habang tinitingnan niya ang nagbago niyang ekspresyon, nagsimula siyang magtawanan sa kanyang isipan. Bagamat Blood Soul Peel iyon, isa itong nabigong peel. Ito ay isang bagay na nilikha ng kanyang ama upang maiwasan ang ibang tao na magnakaw. Bagamat may isang patak ng asul na dugo, naglalaman ito ng labis na impurities at toxins. Maliban sa mag-ama, walang ibang makakaalam ng pagkakaiba ng tunay at peking peel. Kaya't wala nang dapat ikatakot kung may magsubok na magnakaw. Kung umaasa ang isa sa nabigong peel na ito, ibig sabihin ay itinapon na nila ang kalahati ng kanilang buhay. Hawak ni Wang Lin ang wax peel at agad niyang napansin ang mga simbolo dito. Ang frequency ng mga kislap ay biglang nagbago upang tumugma sa kanyang tibok ng puso. Tiyak na ang frequency ng mga kislap ay nakasalalay kung sino ang humahawak ng peel sa ngayon. Hawak ang peel, nakaramdam si Wang Lin ng malakas na ugnayang dugo. Para bang ito ay bahagi ng kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay napakalakas. Huminga si Wang Lin ng malalim, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tinitigan si Yao Zizo at sinabi, na may seryosong tono, ibibigay mo na ba sa akin ang Celestial Jades? Walang salita, kumuha si Yao Zizo ng isang bag ng holding at itinapon ito kay Wang Lin, pagkatapos ay sinabi, ito na ang sapat na Celestial Jades para maabot mo ang late stage ng soul transformation. Ibigay ko pa sa iyo ang natitira kapag makabalik tayo. Pagkalipas ng 3 araw, hanapin mo ako sa Ancient Mountain sa hating gabi. Nag-isip si Wang Lin saglit. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita, sige, gagawin ko. Si Yao Zizo ay ngumiti at umalis. Hindi siya natatakot na kunin ni Wang Lin ang mga bagay at umalis. Wala siyang pakialam sa Celestial Jades, at wala rin siyang pakialam sa peel. Si Wang Lin ay patuloy na nakatingin kay Yao Zizo hanggang sa siya'y lumayo. Binitawan niya ang kanyang paningin at nagsimulang mag-isip. Wala siyang alalahanin, hindi natatakot na iiwan ko siya. Ngunit tiyak may dahilan siya para maging ganoon kakalmado. Tila hindi niya binibigyan ng halaga ang Celestial Jades. Kung kaya niyang ibigay ang mga iyon ng ganito lang, marahil ay may marami pa siyang ganito, at baka ang kanyang ama, ang Blood Ancestor, ay may napakaraming Celestial Jades. Ngunit, kakaiba itong Blood Soul Peel. Kung talagang ganito ito, wala nang marami pang ganito, kaya't sobrang bihira ito. Siguro ito ay katumbas ng isang tunay na Celestial Spell. Upang makuha ang aking tulong, handa siyang ibigay ito. Kung ako siya at binigay ko ito sa ibang tao, siguradong may ginawa akong masama dito. Nagpakita si Wang Lin ng isang ngiti at umungol, Yao Zizo, kung hindi ka masyadong kampante, malamang ay nagduda ako, pero ngayon tiyak ko na may problema sa Blood Soul Peel na ito. Ang kanyang mga mata ay kumislap habang kinuha niya ang kanyang bag ng holding at kinuha ang isang ordinaryong soul flag. Inalag niya ito at sumigaw, Kao Yido. Isang itim na ulap ang mabilis na lumabas mula sa soul flag at nagbago sa anyo ng isang tao. Ang taong ito ay ang gabay na nahanap niya, si Kao Yido. Ang sandali na lumitaw si Kao Yido, yumuko siya at nagsabi ng magalang, pagbati, guro. Hindi na nag-aksaya ng oras si Wang Lin at tinanong, alam mo ba ang Blood Ancestor? Nang marinig ni Kao Yido ang pangalang, Blood Ancestor, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Matagal siyang nakapag-isip bago siya sumagot, alam ko na ang kasikatan ng Blood Ancestor ay kilala ng bawat cultivator sa planetang Tianyun. Ayon sa rumor, hinamon niya ang All-Seer ng 7 beses, at kahit na natalo siya sa bawat pagkakataon, palakas siya ng palakas sa bawat laban. Ayon pa sa isang rumor, siya raw ang ikatlong pinakamalakas na cultivator sa planetang Tianyun pagkatapos ng All-Seer at Ling Tianhao. Bagamat rumor lamang ito, ipinapakita nito kung gaano kalakas ang kanyang cultivation. Nag-isip saglit si Wang Lin at sinabi, narinig mo ba ang tungkol sa Blood Soul Peel? Blood Soul Peel. Agad na nagkaroon ng labis na kasiyahan si Kao Yido. Ang antas ng kasiyahang ipinakita niya ay higit pa sa oras na ipinangako ni Wang Lin ang isang soul transformation na katawan. Guro, ang Blood Soul Peel ay isang bagay na itinuturing na isa sa 3 pinakamahalagang yaman sa planetang Tianyun.
Ang pil na ito ay may kakayahang magnakaw mula sa kalangitan upang baguhin ang kapalaran ng isang tao sa pamamagitan ng pagbabalik loob mula sa kamatayan. Ang pil na ito ay tanging pag-aari ng Blood Ancestor. Wala nang nakakaalam kung paano niya nakuha ang mga ito. Ang kasiyahan ni Cao Yido ay kitang-kita, at mabilis siyang nagsalita. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, at sa kanyang kanang kamay ay may isang wax pill na kumikislap ng kakaibang liwanag. Alam mo ba kung ano ito? Nabigla si Cao Yido at maingat na tiningnan ang wax pill. Pagkalipas ng ilang saglit, nagbago ang kanyang ekspresyon at ang kanyang sinabi ay, binalot ng wax mula sa White Lizard Beast at may kabuuang 3,614 na simbolo na inukit dito. Kumikislap ito kasabay ng paghinga ng humahawak at nagbibigay ng pakiramdam na ito'y bahagi ng katawan. Guro, tama ba ako? Kalma lang ang ekspresyon ni Wang Lin habang tumango. Pinagpigil ni Cao Yido ang kasiyahan at agad na nagsabi, Guro, pakibuhan ng isang patak ng dugo rito. Nag-isip saglit si Wang Lin bago kagatin ng isang daliri at piniga ang isang patak ng dugo sa wax pill. Nang mabagsak ang dugo sa pill, kumislap ito ng asul na liwanag. Tumagal ang liwanag ng 3 hininga bago ito nawala. Pumikit ang simbolo sa wax at nagbigay ng asul na liwanag na may isang patak ng dugo. Oo, ito ay isang soul blood pill. Habang tinitingnan ni Cao Yido ang wax pill, ang mukha niya ay puno ng kasakiman. Nagbulang-bulungan si Wang Lin at tinitigan si Cao Yido. Matapos saglit na mag-isip, tumingala siya at tahimik na nagtanong, Cao Yido, sa iyong cultivation, mataas ba ang posisyon mo sa sekta mo? Si Cao Yido ay hindi tila nakarinig kay Wang Lin. Ang tanging bagay na nakita niya ngayon ay ang blood soul pill. Vaguely niyang naaalala na kung magiging kaluluwa siya at ininom ang pill, makakalikha siya ng bagong katawan. Habang tinitingnan siya, napansin ito ni Wang Lin at nagmumura siya ng malamig na hininga. Ang hininga niyang ito ay pumasok sa kaluluwa ni Cao Yido, at parang may malamig na tubig na damaloy sa kanya kaya't siya'y agad na nagising. Pagkatapos marinig ang tanong ni Wang Lin, nagulat siya at dahan-daang umiling. Hindi mataas, kundi kung mataas ako, hindi ako ipapadala ng corp sect sa planetang Suzaku para magposes ng katawan. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at sinabi, kung hindi mataas ang iyong rango, bakit mo alam ang tungkol sa Blood Soul Pill at pati na kung paano itangi ang tunay at peking? Si Cao Yido ay nagulat ulit at ngumiti ng matalim. Guro, ang pamamaraan ng pagkilala sa Blood Soul Pill ay alam ng halos lahat sa planetang Tianyun. Hindi ito lihim. Tumango si Wang Lin habang iniwave ang flag at tinawag si Cao Yido pabalik. Tinitingnan niya ang Blood Soul Pill at ang ekspresyon niyang naging mas malungkot. Kung sobrang mahalaga ang Blood Soul Pill na ito, at kung kaya niyang magdulot ng muling pagkabuhay at pagbabago ng kapalaran, bakit siya nagbigay ng ganito sa akin? Hindi ko maiwasang maghinala na may ibang layunin siya. Ancestral na dugo, walang duda siya ay isang matandang halimaw na matagal nang nag-aalaga. Sa isang simpleng galaw, nawala ang krisis ng pagdadala ng ganitong bihirang yaman. Kung ako siya, ganun din ang gagawin ko. Habang pinipiga ni Wang Lin ang wax pill sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kaliwanagan. Kabanata 553. Celestial Crystal. Para sa isang tao tulad ni Cao Yido na magkaroon ng kaalaman tungkol dito ay talagang kakaiba, at sinabi pa ni Cao Yido na halos lahat ng nag-uukit ng lakas ay alam ang paraan ng pagtukoy. Dahil dito, agad na nakumpirma ni Wang Lin na lahat ng ito ay isang plano ng ancestral na dugo. Kung pagsasamahin ang pagiging maligaya ni Yao Zizo at ang sagot ni Cao Yido, tiyak na may paraan para matukoy ang tunay at peking blood soul pills. Pero takot akong maliban sa ancestral na dugo at ang kanyang anak na babae, wala nang ibang nakakaalam. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng katalinuhan. Ang pill na ito ay peke. Kung ang tunay na pill ay magbibigay buhay sa kanila muli, ang peking pill ay magdadala sa kanilang kamatayan. Yao Zizo, dahil ikaw ay ganito kasama, huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging walang awa. Tumingin si Wang Lin sa wax pill sa kanyang kamay. Nais sana niyang durugan ito, pero bigla siyang nagkaroon ng ideya at itinago ito sa loob ng kanyang bag ng paghahawak. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakaligtas si Wang Lin ng matagal at naging malakas ay ang kanyang pagiging tuso. Noong nasa core formation stage siya, sinabi ng 8th Extreme Demon Lord, isa. Tingnan ang Kabanata 161 na ang batang ito ay walang awa, matapang, matigas ang loob, at malamig. Siya rin ay matapang, mapanuri, matatag, at kasing tuso ng fox. Ang mga salitang ito ay perpektong naglalarawan ng tunay na sarili ni Wang Lin. Ang makuha ang ganitong sagot mula sa isang ekspresyon ni Yao Zizo at mga casual na salita ni Cao Yido ay isang bagay na hindi magagawa ng karamihan sa mga cultivator na nabuhay ng libu-libong taon. Tanging ang mga matandang halimaw na nag-ukit ng lakas ng libu-libong taon at nakakita sa puso ng tao ang makakakita ng ganito tulad ni Wang Lin.
Parang noong sa planeta ng Suzaku, nakayanan ni Wang Lin na makita ang Thousand Illusion Ruthless Domain ni Liu Mi mula sa dalawang personalidad ng dalawang babaeng disipulo. Bagamat hindi binigyan ng langit si Wang Lin ng mahusay na talento sa paglinang, ang kanyang katalinuhan ay pinanday ng panahon na nagbigay daan upang makuha niya ang kabangisan na higit pa sa kanyang mga taon. Lahat ng ito ay sanhi at epekto na lumikha ng balanse sa langit. Iwinasi ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang bag ng paghahawak na iniwan ni Yao Zizu ay lumipad patungo sa kanyang kamay. Ipinagkalat niya ang kanyang divine sense at nakita na ang dami ng mga jade ay sapat nga upang maabot niya ang late stage ng soul transformation gaya ng sinabi ni Yao Zizu. 3 araw, malalim na huminga si Wang Lin, at nang walang salita, inilagay niya ang kanyang kamay sa lupa. Nagkaroon ng isang flash ng itim na liwanag habang ang buong katawan niya ay pumasok sa lupa at nawala. Naupo si Wang Lin sa lotus position sa ilalim ng lupa na nakapikit ang mata. Pinalibutan siya ng celestial jades na ibinigay ni Yao Zizu, at siya ay nag-a-absorb ng celestial spiritual energy na parabang nababaliw, na sanhi ng mga celestial jades na maging alikabok. Kinakailangan ng isang malaking halaga ng celestial jades upang maabot ang late stage ng soul transformation. Hindi nagpahinga si Wang Lin at nakatutok sa pagsipsip ng celestial spiritual energy sa kanyang katawan. Hindi niya inaksaya ang oras upang pagsamahin ito sa kanyang katawan at sa halip ay pinagsama ito sa isang bagay na katulad ng Demon Crystal. Pinag-aralan niya ang Demon Crystal ng matagal sa Soul Refining Tribe, kaya't kilala niya ang istruktura nito ng mabuti. Kung ang demonic spiritual energy ay maaaring pagsamahin sa isang kristal, ganoon din ang celestial spiritual energy. Kanina, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na mag-aksaya ng celestial jades upang subukan, ngunit ngayon na may sapat na siya, sinimulan na niya ang kanyang pagsubok. Nang mag-accumulate ang isang malaking halaga ng celestial spiritual energy, nagsimulang magbago ang mga bagay. Matapos ang matagal na pag-consolidate, nabuo ang isang kristal na katulad ng Demon Crystal, ngunit ang kristal na ito ay naglalabas ng celestial spiritual energy habang unti-unting lumilitaw sa loob ni Wang Lin. Ang dami ng celestial spiritual energy sa celestial crystal na ito ay 1/10 ng nasa celestial jades na ibinigay ni Yao Zizu. Nagpatuloy ang pagsipsip. 3 araw ang lumipas, at muling tumaas ang Purple Demon. Si Yao Zizu ay nakatayo sa Ancient Mountain na libu-libong kilometro mula sa kampo ng hukbo. Ang purpleng liwanag ay kumikinang sa lupa, na lumilikha ng isang napaka-demonic na atmosfera. Paminsang tinitingnan ni Yao Zizu ang malayo at nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabahala. Malapit na ang oras. Tiyak bang binago niya ang kanyang isip? Nakakunot ang noo ni Yao Zizu. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang biglang dumaan patungo sa kanya na parang isang kidlat, at kumislap ang mga mata ni Yao Zizu. Ang sinag ng liwanag ay mabilis na gumalaw. Dumating ito sa bundok at huminto saglit bago damapo sa tuktok at ipinakita si Wang Lin. Si Wang Lin ay nakasuot ng puti katulad ni Yao Zizu, at ang kanyang buhok ay dumadaloy sa hangin na nagbibigay sa kanya ng isang eleganteng hitsura. Siguradong dumating ka sa tamang oras. Ngayon kailangan kong buksan ang formation upang walang ibang makakakita ng hindi pagkakatugma dito. Habang nagsasalita si Yao Zizu, tinapik niya ang kanyang bag ng paghahawak at inilabas ang ilang mga estatwang kulay dugo. Wala sa mga estatwang ito ang malaki. Bawat isa ay may taas na mga 3 pulgada lamang. Ang lahat ng mga ukit na ito ay mga mabagsik na hayop na hindi nakikilala ni Wang Lin. Isang aura ng dugo ang unti-unting kumalat mula sa mga estatwa. Ang kamay ni Yao Zizu ay bumuo ng isang seal at nagbubulong ng isang incantation. Pagkatapos ay kinagat niya ang tip ng kanyang dila upang mag-burn ng dugo at ginamit ito upang gumuhit ng isang simbolo sa hangin. Pinagtama niya ang simbolo gamit ang kanyang palad, at agad itong lumaki at ipinasok ang kanyang sarili sa lupa. Kasabay nito, ang mga estatwa ay gumalaw ng mag-isa at kumuha ng posisyon sa 7 iba't ibang lugar. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang flash ng dugo kulay na liwanag at nagsanib sila sa lupa. Ang mga estatwa ay nagsanib sa lupa at isang misteryosong puwersa ang pumulibot sa buong Ancient Mountain. Malinaw na nakita ni Wang Lin na ang simbolo ay isang catalysta lamang at ang tunay na kapangyarihan ay mula sa 7 estatwa. Ang puwersang ito ay hindi nakikita, at kung hindi si Wang Lin ay nasa loob ng 100 talampakan nito, hindi niya ito madarama. Ipinagkalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at agad siyang nagulat na hindi niya makita ang kanyang sarili gamit ang sariling divine sense. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Wang Lin ng ganitong bagay. Ang divine sense ay tulad ng isang banyagang bagay na maaari niyang kontrolin ayon sa kanyang kagustuhan, ngunit kahit gaano siya magsikap, hindi niya mahanap ang kanyang sarili sa bundok. Ito ay parang kung ang isang mortal ay tumingin sa isang salamin at nakita ang lahat maliban sa kanilang sariling refleksyon. Malupit na sinabi ni Yao Zizu, wala nang kailangan pang tingnan. Maliban na lamang kung may isang tao na may cultivation level ng isang Demon General, wala nang makakakita nito. Inalis ni Wang Lin ang kanyang divine sense at labis na pinahanga ang kanyang sarili sa formation na ito.
Nagtanong siya, ang formation ba na ito ay nilikha ng iyong ama, ang blood ancestor? Tama. Habang nagsasalita si Yao Zizo, hinaplos niya ang kanyang bag ng paghahawak at isang blood-colored na compass ang lumitaw sa kanyang kamay. Ipinag-calculates niya ang posisyon, inilapag ito sa lupa, tiningnan si Wang Lin, at sinabi, tandaan ang ating kasunduan. Kapag ang tumaas na purple demon ay umabot sa tuktok nito, isang sinag ng blood-colored na liwanag ang magmumula sa compass. Tatagal lamang ito ng isang hinga ng oras, kaya't kailangan mong sumunod ng malapit sa akin. Tahimik na tumanggaw si Wang Lin. Si Yao Zizo ay nag-isip at nagsabi, pagbalik natin, ibibigay ko sa iyo ang natitirang Celestial Jades at ang Blood Token. Bilang karagdagan, ibibigay ko rin sa iyo ang tamang paraan ng paggamit ng Blood Soul Peel. Kasabay ng kanyang pagsasalita, ang purple na liwanag mula sa buwan ay umabot sa tuktok nito. Parang ang langit na aso na nilulunok ang buwan para sa mga mortal. Ang purple na liwanag ay agad na kumalat, at ang buong lupa ay napuno ng kanyang purple na liwanag. Ang kalangitan at lupa ay puno ng purple. Kasabay nito, ang compass sa lupa ay naglabas ng makapal na blood-colored na liwanag. Kung ikukumpara sa purple na liwanag, ang blood-colored na liwanag ay parang espada na pumutol sa purple. Bagamat maliit ang blood-colored na liwanag, ito'y matibay. Maglakad na tayo. Sumigaw si Yao Zizo habang mabilis na kumilos at pumasok sa blood-colored na liwanag. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang gumagalaw siya tulad ng kidlat at mabilis na sumunod sa kanya. Sa sandaling pumasok silang dalawa, ang blood-colored na liwanag ay nawala ng walang bakas kasama ang compass. Ang purple na liwanag ay dahan-daw ang nawala hanggang sa tuluyan nitong mawala. Muling dumaan ang biannual na pagtaas ng Purple Demon. Si Wang Lin ay nakaranas na ng mga transfer array ng maraming beses at may matibay na pagtutol sa hindi komportableng pakiramdam. Nang pumasok siya sa blood-colored na liwanag, agad niyang naisip na ito ay isang pinpoint transfer. Ibig sabihin, may isang tao na naglagay ng transmission point sa lokasyong binanggit ni Yao Zizo. Hanggat mayroong access sa transmission point na ito, maaari itong makapasok mula saan man. Gayunpaman, malinaw na kailangan ng loob ng Demon Spirit Land para magtagumpay ang transfer. Matapos ang maikling hindi komportableng pakiramdam mula sa transfer array, nakita ni Wang Lin ang mabilis na gumagalaw na trail ng dugo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga blood trails na ito ay bumuo ng isang bloody formation. Si Yao Zizo ay nakabalik kalahating hinga ng huli kaysa kay Wang Lin. Nang siya ay nakabawi, ang mga blood trails sa ilalim ng kanilang mga paa ay nawala na. Ang galaw ng bloody formation na ito ay kahawig ng formation na ginawa ng mga estatwa. Malinaw na ginawa ito ng parehong tao. Ang blood ancestor ay hindi pangkaraniwan upang makagawa ng isang transfer array dito. Gayunpaman, kung bibigyan ako ng sapat na oras, maaari ko ring ilagay ang isang transfer array dito. Tahimik na tinignan ni Wang Lin ang paligid. Ang lugar na ito ay tulad ng espasyo, walang pagkakaiba ang langit at lupa. Tanging mga piraso ng maliwanag na liwanag ang naruroon, at sa ilalim ng liwanag na ito, ang lahat ay malinaw na makikita ng mata. May isang magaspang at paikot-ikot na landas na mga 10 talampakan ng lapad na humahantong sa malayo. Ito ang tanging landas, at hindi ito matatag, bagkus ay palaging lumiliko mula kaliwa hanggang kanan sa regular na pattern. Si Wang Lin ay nakatayo sa isang platform na mga 1,000 talampakan ng lapad. Ang transfer array ay lihim na ukit sa platform na ito. Nakita ni Wang Lin na si Yao Zizo ay madalas nang dumaan dito. Umiupo siya sa lotus position sa plataporma at sinabi kay Wang Lin, mag-meditate ka para maunawaan ang iyong domain. Tanging sa pamamagitan ng pagkakaroon ng qualification mark makakalakad sa Path of the Revered Beast. Hindi na siya nagdagdag pa ng iba pang salita bago pumikit at nagsimulang mag-ensayo. Tiningnan ni Wang Lin ang paligid at naglakad paaban. Tumigil siya bago ang makipot at walang katapusang daan at tinignan ito ng seryosong ekspresyon. Isang sulyap lang, lumiit ang mga mata ni Wang Lin. Hindi ito isang maliit na daan, malinaw na katawan ng isang nilalang na parang dragon na sobrang laki na mahirap sukatin. Nang maisip ang mga salita ni Yao Zizo, malinaw na ang nilalang na ito ay ang Revered Beast. Walang alaala ng nilalang na ito sa mga alaala ng sinaunang Diyos na si Tusi. Maliban na lamang kung hindi ito alam ni Tusi, at saka lang ito lumitaw pagkatapos niya. Anong klaseng lugar ito upang magkaroon ng ganitong kalaking nilalang? Malinaw na ang lugar na ito ay hindi nilikha mula sa wala, kundi ng isang tao. Sino kaya ang may ganitong kalakasang maggamit ng katawan ng nilalang na ito bilang daan? Huminga ng malalim si Wang Lin, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata at agad na nagsimulang mag-isip. Tiningnan niya si Yao Zizo at naiisip, kailangan kong maghanap ng paraan upang makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa lugar na ito mula sa kanya. Nag-isip siya ng tahimik sandali bago umupo sa lotus position. Pinayapa niya ang sarili, at habang papalapit siya sa pagpapalalim ng kanyang domain, biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya.
Kabanata 554. The Six-Stroke Golden Symbol. Ang sabi-sabi, ang buong Demon Spirit Land ay kuweba ng isang Celestial Emperor. Pwede bang itong lugar na ito ay nilikha rin ng Celestial Emperor? Nag-isip si Wang Lin sandali at tiningnan ang paligid. Hindi na niya inisip ito at nag-focus siya sa pagpapatahimik ng sarili at nagsimulang mag-comprehend ng kanyang domain. Ang Life and Death domain ay nagsanib na sa kanyang katawan bago pa siya pumasok sa Demon Spirit Land. Ngayon, ang kanyang puso ay lubos na nakalubog sa kanyang domain. Ang kanyang kaliwang kamay ay kamatayan, ang kanan naman ay buhay, at sa pagitan nila ay ang River of Eternity. Bagamat siya'y nakalubog sa kanyang domain, hindi bumaba ang kanyang pag-iingat. May konting divine sense siya na paikot-ikot sa kanyang katawan, kaya kung mag-move si Yao Zizu, madali niya itong matutukoy. Matalino si Wang Lin, kaya alam niyang kung siya ay ganito kaingat, natural na iniisip din ni Yao Zizu na ganun siya, kaya hindi ito ang tamang panahon para kumilos. Habang siya'y nag-eensayo, ang imahe ng kanyang Life and Death domain ay unti-unting lumitaw sa paligid niya. Habang patuloy siya sa pag-unawa, pumasok siya sa isang ethereal na estado at ang lahat ng nasa paligid niya ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Bahagya niyang naramdaman ng isang misteryosong lakas na bumagsak mula sa langit at nagtipon sa plataporma. Ang lakas na ito ay tahimik na nagtipon sa paligid ni Yao Zizu at paikot na umikot sa kanya. Nanginig ang puso ni Wang Lin at agad niyang inilaan ang buong pansin sa misteryosong lakas. Habang ang misteryosong lakas ay umiikot kay Yao Zizu, bigla itong gumalaw patungo sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at nag-condense doon. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang lumabas mula sa pagitan ng mga kilay ni Yao Zizu. Pagkalipas ng 3 hininga, nawala ang gintong liwanag at binuksan niya ang kanyang mga mata. May mga gintong simbolo na kumikislap sa bawat isa sa kanyang mga mata. Bawat simbolo ay binubuo ng 3 guhit. Bagamat ito ay komplikado, medyo naintindihan ito ni Wang Lin. Ngayon na may gintong simbolo sa mga mata ni Yao Zizu, nang tumingin si Wang Lin sa kanya, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Para bang tinamaan siya ng kidlat at ang kulog ay dumulundong sa kanyang puso. Nakaranas siya ng parehong pakiramdam ng una niyang makilala si Tuo Senador. Sa sandaling iyon, para bang hindi na si Yao Zizu ang isang late-stage soul transformation cultivator at naging isang napakalakas na immortal na hindi niya kayang labanan. Ang pakiramdam na ito ay sobrang lakas. Parang malalakas na alon ang dumadagindong sa kaluluwa ni Wang Lin. Wala ni ang All-Seer ang makakagawa ng ganitong epekto sa kanya. Ang puso ni Wang Lin ay kumabog ng malakas, ngunit dahil matatag ang kanyang Dao Heart, agad niyang napansin na may mali. Hindi si Yao Zizu ang nagbigay ng ganitong kabangisan, kundi ang gintong simbolo sa kanyang mga mata. Huminga si Wang Lin ng malalim upang pigilan ang panginginig sa kanyang puso. Hindi na niya ito pinansin at nag-focus siya sa pagpapaliwanag ng kanyang domain. Malinaw niyang naaalala na wala siyang simbolo noon, kaya tiyak may koneksyon ito sa misteryosong lakas na bagong lumitaw. Bumangon si Yao Zizu sandali at pinaikit muli ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa tahimik na pagninilay. Lubos na nagbabad si Wang Lin sa buhay at kamatayan ng cycle ng reincarnation. Mga eksena mula sa nakaraan ang dumaan sa kanyang isipan. Natututo tungkol sa buhay at kamatayan, natututo kung ano ang buhay, natututo kung ano ang kamatayan, binuksan niya ang scroll ng buhay at kamatayan, at sa huli, pumasok sa katawan niya ang domain. Ang lahat ng ito ay damaloy sa puso ni Wang Lin. Matapos ang hindi tiyak na oras, muling lumitaw ang misteryosong lakas sa plataporma. Biglang binuksan ni Yao Zizu ang kanyang mga mata. Ang gintong liwanag mula sa kanyang mga mata ay nakakasilaw. Tumingin siya sa kalawakan ng may normal na ekspresyon. Agad na lumitaw ang misteryosong lakas at nagsimulang mag-ikot kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ang isipan ni Wang Lin ay nakarating sa isang misteryosong estado. Para siyang nananaginip. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang mundo ng mga ilusyon, habang ang mga hugis ng mga tao ay dumaan sa harap niya isa-isa. Hindi niya lubos na makita ang kahit ano, ngunit para bang nakikita niyang malinaw ang lahat. Ang pakiramdam ng contradiction ay nagdulot sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. May naririnig siyang mababang pagbulong ng mga boses ng lalaki o babae na patuloy na humuhuni sa kanyang mga tainga na para bang sinusubukan siyang sabihan ng isang bagay. Ngunit nang subukan niyang makinig ng mabuti, wala siyang narinig. Ang pakiramdam na ito ay tumagal ng napakahabang panahon, sapat na para makalimutan ni Wang Lin ang konsepto ng oras. Ang tunog sa kanyang tainga ay dahan-daw ang lumakas at ang mga hugis sa harap niya ay unti-unting naging mas malinaw. Habang malapit nang maging malinaw lahat ng bagay sa kanyang mata, bigla itong naging isang ilusyon at tahimik na nagsimulang maglaho. Sa sandaling iyon, sinunggaban ni Wang Lin ang pagkakataon ng lahat ay nagiging malinaw at malapit nang maglaho. Kumislap ang kanyang mga mata at ang tanging life seal mula sa Celestial Slaughter Art ay agad na nag-condense sa kanyang noo. Ang pangalan ko ay Qing Lin. Isang malinaw na boses ang biglang narinig sa kanyang mga tainga, ngunit ang boses na ito ay tumagal lamang ng isang sandali bago ito nawala.
Sinunggaban ni Wang Lin ang tamang pagkakataon. Kung ginamit niya ang life seal ng mas maaga, hindi niya sana maririnig ang boses na iyon. Nakarinig lamang siya nito dahil ginamit niya ang life seal sa tamang sandali. Sa halip na tumingin, pinili niyang makinig dahil ang isang boses ay maaaring maghatid ng mas tunay na impormasyon, habang ang paningin ay kadalasang nahaharangan ng sariling mga kaisipan. Sa sandaling lahat ng ito ay nawala, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata na parabang nagising mula sa isang panaginip. Isang malakas na gintong liwanag ang kumikislap mula sa kanyang mga mata. Ang gintong liwanag ay tumagal ng 6 na hininga bago nawala. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng mga gintong simbolo sa kanyang mga mata. Ang mga simbolo ay binubuo ng 6 na guhit at mukhang sobrang komplikado. Hindi natuwa si Yao Zizo. Hindi niya inisip na makakakuha si Wang Lin ng 6 na guhit na simbolo habang siya'y nag-uunawa. Sa sandaling binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, tiningnan niya si Yao Zizo at agad na napansin na bagamat mayroon pa ring mga simbolo si Yao Zizo, ang malupit na kabangisan na hindi niya kayang labanan ay hindi na naruroon. Hindi niya alam kung bakit pero isang pakiramdam ng pangmataas na tingin sa kanya ang lumitaw sa kanyang puso. Ang titig ni Wang Lin ay nagpasakit kay Yao Zizo, kaya't hindi niya namalayang tumingin na lang siya palayo. Matigas niyang sinabi, sa mga gintong simbolo, maaari ka nang maglakad sa Revered Dragon Path. Kaya na. At sabay niyang tinahak ang Dragon Path at mabilis na nagpatuloy. Bago pa man siya tumingin, hindi niya rin napansin na ang mga gintong simbolo sa kanyang mga mata ay namutla nang makita siya ni Wang Lin. Para bang isang alitaptap na nakatagpo sa buwan. Bagamat parehong maliwanag, kung ihahambing, mas mahina ang alitaptap. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mga mata. Nang tumingin ang kanyang mga mata sa kanyang palad, isang malinaw na simbolo ang naproyekto dito. Ano ba itong gintong simbolo na ito? Pinag-isipan ni Wang Lin habang siya ay naglalakad patungo sa Revered Dragon Path at dahan-daang umuusad. Isang walang katapusang, madilim na kalawakan ng mga bituin ang nasa ibaba ng Dragon Path. Bagaman hindi tiyak kung mabubuhay o mamamatay ka kapag nahulog, ang simpleng pag-iisip ng paghulog ay sapat na upang magbigay takot sa mga tao. Ang daan ng dragon ay dahan-daang gumagalaw pakanan at kaliwa. Kung isang mortal ang nandoon, siguradong matatakot sila hanggang sa mamatay, ngunit para sa mga cultivator, wala itong epekto sa kanila. Ang dalawa ay gumagalaw na magkasunod ng sobrang bilis habang sinusundan ng daan papalayo. Ang daan na ito ay tila walang katapusan. 3 araw nang hindi nagpapahinga ang dalawa, ngunit patuloy na humahaba ang daan sa kanilang harapan. Normal ang ekspresyon ni Yao Zizo. Marami na siyang beses na dumaan dito, kaya alam niyang kalahati pa lang sila ng kanilang nilakbay. Ilang araw ang lumipas, at isang malaking plataporma ang muling lumitaw sa harap ng Revered Dragon Path. May isang bagay na nakatayo sa plataporma. Ang bagay na ito ay isang estatwa na may taas na 30 talampakan, at nakatayo ito sa gitna ng plataporma. Ang estatwang ito ay hugis tao, ngunit may napakabigat na mga tainga at braso. Huminto si Yao Zizo sa paglalakad sa Dragon Path, tumingin sa likod kay Wang Lin na hindi kalayuan sa kanya, at nagsabi, ang lugar na ito ay ang unang selyo. Ang dalawa sa atin ay magbabasag ng isang layer. Ako ang magbabasag ng unang layer, at ikaw ang magbabasag ng pangalawa. Normal ang ekspresyon ni Wang Lin nang kalmado niyang sinabi, sige. Hindi na nag-aksaya pa ng salita si Yao Zizo. Tumalon siya sa ere at mabilis na tumakbo papunta sa plataporma. Nang tumama ang kanyang katawan sa plataporma, isang gintong liwanag ang automatikong lumabas mula sa kanyang mga mata. Ang gintong liwanag na ito ay naglalaman ng mga gintong simbolo, at ito ay damapo sa plataporma kasama siya. Ang estatwa ay kumilos at lumabas ang puting usok mula dito. Bigla itong bumukas ang mga mata, nagpakita ng isang malupit na tingin. Inangat nito ang mga paa at naglakad ng isang hakbang na naging sanhi ng pag-uga ng buong plataporma. Isang matinding kill intent ang kumalat mula sa hakbang na iyon. Si Yao Zizo ay lumulutang sa ere. Sanay na siyang makipagdeal sa estatwang ito, kaya't pamilyar na siya dito. Hinawakan niya ang kanyang bag at kumuha ng isang piraso ng jade. Ang jade nito ay kulay dugo at malinaw na iba ito sa isang normal na jade. Seal. Sa isang salita, inihagis ni Yao Zizo ang jade. Ang jade ay sumabog sa ere at naging isang makapal na, kulay dugong liwanag na tumakip sa estatwa sa isang kisap mata. Ang dugong liwanag ay pinalibutan ng estatwa, na parabang may isang dugong tela na itinapon sa ibabaw nito at ikinulong ito. Kahit gaano pa ang paglaban nito, hindi ito makakalabas mula sa selyo ng dugo. Dahan-daang lumapag si Yao Zizo sa lupa. Tumingin siya kay Wang Lin at pagkatapos ay lumingon sa kabilang dulo ng plataporma. May isa pang Revered Dragon Path sa kabilang bahagi ng plataporma. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumunot. Ang kultibasyon ng estatwang ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang early-stage soul transformation cultivator. Bagamat wala itong talino, ang lakas ng hakbang na iyon ay malakas. Kung hinayaan itong gumamit ng spell o kumilos ng malaya, tiyak na mahirap itong labanan.
Ngunit kanina lang, madali itong nasil ni Yao Zizo. Dahil dito, nagkaroon si Wang Lin ng isang bagong pananaw tungkol sa kanya. Sikretong iniisip ni Wang Lin, malaki ang posibilidad na ang dugo jade na iyon ay pinarefine ng kanyang ama kaya't may ganitong lakas. Hindi ipinakita ni Wang Lin ang kanyang iniisip sa kanyang mukha habang tumalon siya sa plataporma. Nang lumakad siya sa tabi ng estatwa na natatakpan ng dugong liwanag, tumingin siya rito at parang nakita ang isang kumikislap na gintong liwanag na nawala. Walang ipinakitang ekspresyon si Wang Lin habang siya ay tumapak sa susunod na Dragon Path. Nang siya ay tumapak sa daan, tumingin siya pabalik at tiningnan ang estatwa, at sa oras na siya ay lumingon, ang life seal sa kanyang noo ay tumigas sa kanyang mga mata. Tumtsuan ang kanyang tingin sa dugong liwanag at nakita ang kumikislap na simbolo sa estatwa. Ang simbolong ito ay may isang hakbang lamang, at ito ay malinaw. Kabanata 555. Tatlong hagod pagsamahin sa isa. Matapos makita ng malinaw ang simbolo, niuinggan ni Wang Lin ang kanyang ulo. Nang siya ay lumingon, ang buhay na tatak ay nawala na at ang kanyang ekspresyon ay ganap na neutral. Malayo na si Yao Zizo at si Wang Lin ay magaan na sumunod sa kanya. Ang kanyang isipan ay patuloy na nag-iisip tungkol sa simbolo na nakita niya sa estatwa. Ang simbolo ay kahalintulad ng tatlong hagod na simbolo sa mga mata ni Yao Zizo at ng gintong simbolo sa kanyang mga mata. Habang naglalakad si Wang Lin, iniangat niya ang kanyang kamay at ang kanyang tingin ay bumagsak sa kanyang palad. Muling lumitaw ang simbolo ng anim na hagod sa kanyang kamay. Interesante ang simbolong ito. Tila ito ang pundasyon. Kung ito man ay ang tatlong hagod na simbolo ni Yao Zizo o ang anim na hagod na simbolo ko, pareho itong naglalaman ng simbolong ito. Ang kanyang mga mata ay kumislap at iniwasan ang kanyang kamay upang iguhit ang simbolo. Ang kanyang daliri ay naglalaman ng espiritual na enerhiya ng kalangitan, ngunit walang reaksyon mula sa espiritual na enerhiya sa kanyang katawan pagkatapos niyang iguhit ito. Nag-isip si Wang Lin ng ilang saglit bago inaalala ang simbolo at hindi na ito pinag-isipan pa. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang misteryosong liwanag habang tinitingnan niya si Yao Zizo sa malayo. Mayroon siyang blood soul pill, kaya kung siya ay tatargetin ko, madali siyang mabubuhay muli. Mahirap siyang patayin. 7 araw ang lumipas, at isang platform ang muling lumitaw sa dulo ng Revered Dragon Path. Ang platform na ito ay kasing laki ng naunang platform, at tulad ng nakaraang isa, may isang estatwa sa gitna. Maging ang itsura ng estatwang ito ay halos walang kaibahan sa nakaraang isa. Ang tanging pagkakaiba ay ang estatwang ito ay may kalahating nakasarang ikatlong mata sa noo nito. Sa dulo ng daan, lumingon si Yao Zizo kay Wang Lin. Bagaman hindi siya nagsalita, ipinakita ng kanyang mga galaw ang kanyang layunin. Hindi si Wang Lin ang tipo ng tao na magpapalugmok, at hindi ito ang tamang oras upang lumaban, hindi bababa sa hanggang hindi niya natutunan ang lahat tungkol sa lugar na ito. Isang hakbang ang ginawa niya at diretsyong tumalon siya sa ibabaw ng platform. Nang tumama ang kanyang katawan sa platform, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Agad na lumitaw ang buhay na tatak sa kanyang noo at pinigilan ang kanyang mga mata na magbukas. Matapos gawin ito, naglakad siya patungo sa platform na may buhay na tatak na nagpapigil sa kanyang mga mata. Isa itong eksperimento para kay Wang Lin. Gusto niyang makita kung ang gintong simbolo ay makakapasok sa buhay na tatak. Hindi nakapasok ang gintong simbolo, ngunit sa sandaling damapo si Wang Lin, ang estatwa ay kumilos. Binuksan nito ang kanyang mga mata at matalim na tinitigan si Wang Lin bago maglakad patungo sa kanya ng may malakas na sigaw. Kaagad na tinanggal ng buhay na tatak mula sa kanyang mga mata at bumalot sa kanyang katawan. Kasabay nito, si Wang Lin ay umatras ng ilang hakbang at pabilog na naglakad sa paligid ng estatwa na parang isang ahas. Habang ang estatwa ay umaatungal, nagsimula itong maghabol kay Wang Lin. Manatiling normal ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang kanyang kamay ay gumagalaw sa hangin, lumikha ng isang pagsabog ng berdeng liwanag, at isang simpleng hadlang ang lumitaw sa kanyang kamay. Habang siya ay gumagalaw, itinapon niya ang hadlang pabalik. Agad na lumaki ang hadlang at naging ilang dosenang talampakan ng laki at hinironggan ang sumusunod na estatwa. Ang katawan ng estatwa ay hindi tumigil at direktang bumangga sa hadlang. Ang hadlang ay pumutok tulad ng isang salamin at kumalat sa lahat ng direksyon. Nagniningning ang mga mata ni Wang Lin at ipinakita ang isang hitsura ng interes. Bagaman ang hadlang na ginamit niya ay simple, ito ay hindi material. Maliban kung ito ay nakatagpo ng isa pang hadlang, hindi ito dapat mangyari. Ang buong katawan ng estatwa ay malamang na natatakpan ng mga hadlang. Hindi tamang pamamaraang tangkaing sirain ito sa pamamagitan ng lakas. Gumalaw ang kamay ni Wang Lin at mga sinag ng hadlang ay lumipad mula sa kanyang kamay at mabilis na nagsimula na magsara patungo sa estatwa. Ang estatwa ay umaatungal bago ito tumalon at nagpasakit ng isang suntok. Ang mga hadlang na ipinadala patungo dito ay pumutok, at isang malakas na puwersa ang naglakbay sa espasyo patungo kay Wang Lin. Hinipo ni Wang Lin ang kanyang bag ng paghawak at kinuha ang bandila ng hadlang.
Ipinanikyo niya ang bandila at ang puwersang patungo sa kanya ay agad na pumasok sa bandila at nawala. Ang bandila ng hadlang ni Wang Lin ay umabot na sa 979 na set sa loob ng ilang daang taon ng kanyang pagpapahusay sa mga hadlang. Ngunit, ang kakaibang bagay para sa kanya ay hindi dumating ang Divine Retribution. Ang 979 na set ng mga hadlang ay puro mga hadlang ng atake at napakalakas kapag ginamit. Ngunit, habang patuloy na tumataas ang antas ng cultivation ni Wang Lin, ang lakas ng bandila ng hadlang ay nagsimulang magkulang. Iniisip din ni Wang Lin na maghanap ng mga paraan upang mapataas ang lakas ng bandila at dagdagan ang mga hadlang upang maging 9,979 na set. Gayunpaman, ang sobrang dami ng purong mga hadlang ng atake ay kinakailangan upang madagdagan ang mga hadlang sa bandila ng 10 beses. Kahit na may kaalaman si Wang Lin, wala siyang kaalaman tungkol sa marami pang hadlang. Sa sandaling ito, isang malaking halaga ng mga hadlang ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang mga hadlang ay patuloy na naggrupo at naghiwa-hiwalay sa kanyang isipan. Ang kanyang katawan ay patuloy na mabilis na gumagalaw kaya hindi makalapit ang estatwa. Tuwing malapit ng makalapit ang estatwa, iwawagayway ni Wang Lin ang bandila ng hadlang at ang maraming hadlang na gas ay lumipad, bumuo ng mga pader ng hadlang upang hadlangan ang estatwa. Matapos ilang beses maarang ang estatwa, ito ay nagbigay ng isang malakas na sigaw at nagdesisyon na huminto sa paghabol. Nagdesisyon itong manatili sa isang lugar at tinapakan ng lupa. Ang buong platform ay yumunig, at kasabay nito, mga batong pangil ang tumusok mula sa lupa sa paligid ni Wang Lin. Handa na si Wang Lin para sa posibleng spells ng estatwa. Nagsagawa siya ng isang seal at mabilis na iniiwasan ang mga pangil na nanggagaling mula sa ilalim niya. Gayunpaman, ang mga pangil ay parang mga tubo ng kawayan at dumating sa mga layers ng isa-isa. Sa halos isang iglap, ang buong platform ay natakpan ng mga pangil at tanging ang gitna, ang lahat ng iba pang bahagi ng platform ay puno ng mga pangil. Ang katawan ni Wang Lin ay lumipad sa himpapawid at siya ay lumulutang sa ere. Ang pagbawas ng hadlang ay mabilis pa at ang mga mata niya ay hindi iniiwasan ng estatwa. Ang mga mata niya ay biglang kumislap, at sa sandaling iyon, ang anyo ng estatwa ay lubos na nagbago sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, hindi ito isang estatwa ng bato kundi isang bagay na ganap na binubuo ng mga hadlang. Ang mga hindi mabilang na mga hadlang ay nagpatong-patong upang bumuo ng bagay na ito, at wala ni isang lugar dito na walang hadlang. Eksaktong sa sandaling nakita ni Wang Lin ang kabuuan ng estatwa, lahat ng mga pangil sa platform ay pumutok mula sa ugat dahil sa isa pang tapak mula sa estatwa. Pagkatapos ay lumipad ang mga ito sa ere at tinamaan si Wang Lin tulad ng ulan ng mga pangil. Sa pamamagitan ng cultivation ni Wang Lin, kung gagamitin niya ang mga mahikal na yaman o isa sa 3 pagpatay na spells upang sirain ang estatwa, hindi sana ito tumagal ng ganito katagal. Gayunpaman, hindi layunin ni Wang Lin na durugin ito sa pamamagitan ng lakas kundi ganap na maunawaan ito. Sa mga mata ni Wang Lin, ang mga pangil na papalapit sa kanya ay nilikha rin ng mga hadlang. Hanggat ito ay isang hadlang, hindi siya natatakot dito. Si Wang Lin ay nag-aaral ng mga hadlang mula pa nang siya ay nasa core formation na antas. Maliban sa mga matandang halimaw na nabuhay sa loob ng 10,000 taon, walang karaniwang tao na maaaring magkumpara kay Wang Lin sa pag-unawa sa mga hadlang. Ang kanyang ekspresyon ay neutral habang iwawagayway ang bandila ng hadlang at ang gas ng hadlang ay lumipad palabas. Ang mga hadlang na ito ay gumalaw sa isang misteryosong pattern alinsunod sa utos ni Wang Lin at nilinis ang mga papalapit na pangil. Agad na at walang awa na na-deconstruct ang mga pangil at pinagsama-sama sa bandila ng hadlang. Matapos sumipsip ng bandila ng hadlang ang mga hadlang na iyon, agad itong tumaas sa lakas. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumipot at agad na bumaba patungo sa platform. Itinutok niya ang kanyang daliri at ang mga hadlang mula sa bandila ng hadlang ay tumulak tulad ng isang ipu-ipu at agad na nabilanggo ang estatwa sa loob nito. Bago pa man lumapag ang katawan ni Wang Lin, siya ay naging ulap ng berdeng usok at sumabay sa mga hadlang. Agad siyang nagsimulang mag-ikot sa paligid ng estatwa habang ang kanyang kamay ay mabilis na gumagalaw. Lumilikha ng mga bagong hadlang na pinagsama sa ipu-ipu ng mga hadlang. Mula sa isang distansya, ang estatwa ay mukhang napapaligiran ng mga hindi mabilang na mga hadlang. Anuman ang magpumiglas at mag-ungol ito, ang mga hadlang ay patuloy na umikot dito. Ang mga hadlang ay pinapalo ang estatwa at pumapasok sa anumang bitik sa katawan nito. Biglang huminto si Wang Lin at sumigaw ng 4 na beses. Wasakin! 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 Ang mga 4 na sigaw na ito ay naging sanhi ng mga hindi mabilang na hadlang na pumulibot sa estatwa upang agad itong salakayin. Sa isang bilis na nakikita ng mata, ang estatwa ay patuloy na nagbago ng ligaya at patuloy na bumagsak. Ang estatwang ito ay orihinal na nilikha mula sa mga hadlang, at habang ang mga hadlang ay nasa sira, ang katawan ng estatwa ay patuloy na lumiit. Pakiramdam ang isang pakiramdam ng panganib, ang estatwa ay nagbigay ng isang malakas na ungol at ang ikatlong mata sa kanyang noo ay agad na bumukas, naglabas ng isang sinag ng gintong liwanag.
Sa isang kisap mata, ang lahat ng mga hadlang na ipinadala ni Wang Lin ay pinabalik at nagsimulang maglaho. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng misteryosong liwanag. Sa sandaling lumitaw ang gintong liwanag, nakita niya ang isang gintong simbolo sa ikatlong mata ng estatwa. Ang simbolo ito ay ginawa ng dalawang hagod. Tatak! Sumigaw si Wang Lin at nilunok ang ilang essence blood. Pagkatapos ang mga hadlang ay agad na sumipsip ng kanyang dugo at mabilis na lumapit upang salungatin ang gintong liwanag. Pagkatapos ng dalawang hininga ng oras, ang gintong liwanag sa ikatlong mata ng estatwa ay nawala, at sa sandaling iyon, ang mga hindi mabilang na hadlang ay bumagsak sa estatwa. Ang katawan nito ay yumanig at ang malupit na tingin ay nawala mula sa mga mata nito at pinalitan ng malungkot na kulay abong. Di nagtagal, ang katawan nito ay bumagsak, at habang bumagsak ito, ang mga hindi mabilang na hadlang ay lumabas at mabilis na lumipad sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang itim na gas ng hadlang ay sumikop sa buong platform. Sa loob ng itim na usok, isang kumikislap na gintong simbolo na malapit nang mawala sa kawalan. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Wang Lin ang isang bagay sa kanyang puso, kaya hindi niya sinasadya na itaas ang kanyang kanang hintuturo at gumuhit ng isang hagod. Ang hagod na ito ay lumikha ng simbolo na nakita niya na nakasil sa unang estatwa. Matapos tapusin ang unang hagod, hindi tumigil si Wang Lin at agad na gumuhit ng pangalawang hagod. Ito ay lumikha ng gintong simbolo na nakita ni Wang Lin sa ikatlong mata ng estatwa. Sa sandaling lumitaw ang simbolo na lumipad mula sa estatwa at malapit nang mawala ay mabilis na bumalik at lumipad patungo kay Wang Lin. Kumilos ito ng mas mabilis pa sa kidlat at pinagsama sa simbolo na kamakailan lang ay iguhit ni Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng misteryosong liwanag. Hindi tumigil ang kanyang hintuturo at muli niyang iginiit ang isang hagod. Pagkatapos niyang tapusin ang hagod na ito, nilikha nito ang tatlong hagod na simbolo na nasa mga mata ni Yao Zizu. Kabanata 556. Reversing the Heavens. Lahat ng ito ay nangyari ng sobrang bilis. Si Yao Zizu ay nanatiling stunned nang makumplito ang tatlong stroke na simbolo. Sa sandaling makumplito ang simbolo, ang celestial spiritual energy sa katawan ni Wang Lin ay kusang gumalaw at pumasok sa simbolo sa pamamagitan ng kanyang daliri. Kung titingnan lang ang tatlong stroke na simbolo, iisipin ng isa na wala itong kakaibang katangian, ngunit ngayon ay ginuhit ito ni Wang Lin ng paunti-unti. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng kahusayan dito, na parang isang tatak mula sa langit. Mga alon ng gintong liwanag ang nagmula sa simbolo at pinailaw ang paligid. Ang itim na gas na nakapalibot sa plataporma ay dahan-daang nawala sa ilalim ng gintong liwanag. Ipinakita ni Yao Zizu ang isang sobrang komplikado at nakakagulat na ekspresyon. Nakarating na siya dito ng ilang beses, ngunit bawat pagkakataon ay gumugol siya ng kaunting oras hanggat maaari at ginamit ang blood seal na ibinigay sa kanya ng kanyang ama upang hindi na kailangang harapin ang mga ito. Sa isang paraan, nakalusot siya dahil sa isang butas sa sistema. Bagaman napansin niya ang mga gintong simbolo at sinubukan ding iguhit ang mga ito, dahil hindi niya sinira ang estatwa, hindi niya na-absorb ang gintong simbolo tulad ni Wang Lin. Habang pumasok ang celestial spiritual energy sa simbolo, hindi maiwasan ni Wang Lin na huminto sandali. Bagamat normal ang kanyang ekspresyon, malinaw ang pakiramdam niya na kung hindi niya iguguhit ang ikaapat na stroke, masisira at kahit na mag-collapse ang perpeksyon ng simbolo. Hindi kayang iguhit ni Wang Lin ang ikaapat na stroke sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kumislap at itinutok niya ang daliri sa simbolo at biglang lumingon. Binangga niya ang simbolo, at mabilis itong lumipad patungo kay Yao Zizu. Nagbago ang ekspresyon ni Yao Zizu at mabilis siyang umatras. Kasabay nito, kumuha siya ng ilang blood jade at pinaputok ito isa-isa sa harapan niya. Sa isang kislap ng dugo, ang mga patong-patong na dugo ay tumakip sa simbolo. Nangyari ito ng sobrang bilis. Pagdapol ng dugo sa simbolo, agad itong nawala, ngunit nagdulot ito ng bahagyang dimong ng simbolo. Nagpatuloy si Yao Zizu sa pag-urong habang ang kanyang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo. Patuloy niyang pinupunit ang mga blood jade sa kanyang kamay, at matapos ang 7 paghinga, ang gintong liwanag ay tuluyang nawala ng dugo. Nawala ang simbolo sa loob ng blood-colored na liwanag. Ang ekspresyon ni Yao Zizu ay labis na madilim. Teka lang, ginamit niya ang 10% ng celestial jades na nakalaan para sa kanya sa loob ng daan-daang taon. Nang ang simbolo ay ihagi sa kanya, pakiramdam niya na parang humarap siya sa isang tao mula sa henerasyon ng kanyang ama. Wang Lin. Pinutok ni Yao Zizu ang isang blood jade. Pagkatapos mawala ang simbolo, agad siyang tumakbo patungo sa plataporma at tinutok si Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay normal. Nang magsara si Yao Zizu, ang kanyang mga mata ay naging malamig habang hawak ang bag of holding at kumuha ng celestial sword at itinapat ito sa harapan niya. Tahimik niyang sinabi, "Fellow cultivator Yao, ang gintong simbolo ay lumabas ng napakabilis para mapamahalaan ko. Kung nais mong makipaglaban sa akin dahil dito, handa akong makipagsabayan."
Ang ekspresyon ni Yao Zizo ay madilim at isang patak ng puot ang lumitaw sa kanyang mga mata habang iniisip niya, simula nang dumating ang taong ito dito, wala na siyang pagkakataon na mabuhay maliban na lamang kung mababasag niya ang lahat ng seal. Kung makikipaglaban ako sa kanya dito, isang pagkakataon na mawawala. Malupit niyang sinabi, minsan lang ito. At pagkatapos, tumalon siya sa ibabaw ni Wang Lin at lumapag sa Revered Dragon Path patungo sa susunod na plataporma. Ipinatong ni Wang Lin ang Celestial Jade at tahimik na sumunod. Tumingin siya kay Yao Zizo sa harap niya at ang kanyang puso ay hindi kalmado. Isang 3 stroke na simbolo lang ay malakas na. Ayon kay Yao Zizo, may kabuuang 18 layers. Kung bawat layer ay may simbolo, ibig sabihin ay may kabuuang 18 simbolo. Ano kaya ang magiging lakas ng 18 stroke na simbolo? Ano nga ba ang simbolong ito? Baka ito ay isang celestial spell. Huminga ng malalim si Wang Lin at iginuhit muli ang 3 stroke na simbolo. Sa kasamaang palad, hindi gumalaw ang celestial spiritual energy sa katawan niya at agad na nawala ang simbolo ng kasing bilis ng kanyang paglitaw, walang anuman sa mga kapangyarihan nito. Si Wang Lin ay medyo nagkunot ang noo at nagsimulang mag-isip. Ilang araw ang lumipas at lumitaw ang 2 plataporma. Sa pagkakataong ito, si Yao Zizo ay agad tumalon patungo sa plataporma. Nandyan pa rin ang parehong estatwa sa plataporma. Imbes na magkaroon ng pangatlong mata, may hawak na itong isang mahabang espada. Hindi ginamit ni Yao Zizo ang seal. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubiling gamitin ang kanyang sariling mga kakayahan upang makipaglaban sa estatwa. Matamang pinagmamasdan ni Wang Lin si Yao Zizo. Ang kanyang mga spells ay nakabatay sa dugo, at karamihan ng oras kapag ikinukilos niya ang kanyang kamay, magkakaroon ng isang blood-colored na liwanag bago lumitaw ang spell. Walang suspense ang laban sa estatwa. Sa lakas ng cultivation ni Yao Zizo, natapos ang laban pagkatapos ng kalahating incense stick na oras. Ngunit bagamat bumagsak ang estatwa ng bato, walang gintong simbolo ang lumabas. Ang kanyang ekspresyon ay nagdilim at walang awang yapak ang kanyang paa, na nagdulot ng pagkabasag ng estatwang bato sa alikabok. Pinagmasdan ni Wang Lin ang estatwa at nag-isip, baka pagkatapos lang mabasag ang restriction sa estatwa ay mag-fuse ang simbolo sa katawan ng isa. Hindi man lang tumingin si Yao Zizo kay Wang Lin nang mabilis siyang tumalon patungo sa plataporma at nagpatuloy na umusad. Mabilis ang paglipas ng panahon, at sa isang kisap mata, 1 buwan na ang lumipas. Sa loob ng 1 buwang panahon na iyon, madali lang kay Wang Lin dahil hindi siya binigyan ni Yao Zizo ng pagkakataon na kumilos. Matapos niyang subukan ng 2 beses at hindi makuha ang gintong simbolo, napagtanto niyang mali ang kanyang pamamaraan. Nang balikan ang ginawa ni Wang Lin, nakakuha siya ng kaunting pagkaunawa. Natakot si Yao Zizo sa mga gintong simbolo, at upang pigilan si Wang Lin na makuha ito, nagpasya siyang siya na lang ang gagawa ng lahat. Hindi niya sinira ang mga estatwa kundi ginamit ang mga blood jade upang takpan ang mga ito. Ito ang pamamaraang ginamit niya sa huling 3 beses na pumunta siya rito. Sa araw na ito, matapos takpan ang 11 na estatwa at dumating sa plataporma na naglalaman ng 12 na estatwa, naging seryoso ang ekspresyon ni Yao Zizo. Tiningnan niya si Wang Lin at sinabi, "Fellow Cultivator Wang, ang 12 seal ay ibang-iba sa mga naunang seal at kailangan natin magsanib puwersa upang mabasag ito. Kaya't ipinatawag kita." Tumango si Wang Lin. Ang plataporma sa kanilang harapan ay ibang-iba mula sa dati. Ang platapormang ito ay kalahati lamang ng laki ng mga naunang plataporma, at walang estatwa sa gitna, kundi isang higanting pinto ng bato. Wala rin ibang Revered Dragon Path maliban sa tanging platapormang kanilang kinalalagyan. May ilang malabong karakter sa pintuan ng bato. Kapag pinagdikit, halos magmukha itong isang mukha ng tao. Parehong lumapag sina Yao Zizo at Wang Lin sa plataporma. Kasabay nito, biglang bumukas ang pinto ng bato at isang malamig na hangin ang lumabas. Sa sandaling lumitaw ang malamig na hangin, si Yao Zizo ay napalibutan ng blood-colored na liwanag. Si Wang Lin ay ilang hakbang na umatras habang hinawakan ng kanyang bag of holding at kumuha ng restriction flag, na mabilis na tumakip sa kanyang katawan. Habang humihip ang malamig na hangin, ang mga tunog ng crackling ay nagmula sa mga restriction sa paligid ni Wang Lin habang isang patong ng yelo ang sumakop sa mga restrictions. Sa hindi nagtagal, napalibutan si Wang Lin ng makapal na patong ng yelo. Nakita ni Wang Lin si Yao Zizo, at siya ay naging isang ice sculpture, ngunit ang ice sculpture ay naglalabas ng isang maliwanag na pulang liwanag. Kabanata 557. Reversing the Heavens, Part 2. Matapos dumaan ng malamig na hangin, isang puting mista ang lumabas mula sa pintuan ng bato at agad na nag-condense upang maging isang tao. Ang taong ito ay mga 30 taong gulang, may malamig na ekspresyon, nakasuot ng puti, at bawat galaw niya ay naglalaman ng aura ng isang celestial. Pagkatapos niyang magpakita, tiningnan niya ng malamig ang mga yelong eskultura na kinalalagyan ni Wang Lin at Yao Zizo. Kahit hindi siya nagsalita, may tunog pa ring lumabas. Kung wala kayong token, walang sino man ang makakapasok sa kuweba ng guro.
Ang pulang liwanag mula sa yelong eskultura ni Yao Zizo ay naging mas maliwanag na parang may alon ng init na nagmumula mula dito. Mga alon ng puting mist ang lumabas mula sa yelong eskultura, at sa halos isang saglit, natunaw ang yelo at lumabas si Yao Zizo. 3 beses ka nang dumaan dito at ginamit mo ang mga spell ng Blood Lord. Pinabilasan ko ang mga pagkakataon dahil ikaw ay kanyang inapo at pinayagan ko kang gamitin ang spell upang muling buhayin ang iyong sarili, ngunit ikaw ay hindi marunong magpasalamat. Ngayon, gamitin mo ang iyong resurrection spell at magtago na, bago ka mawalan ng pagkakataon. Bagamat kalmado ang boses ng kalalakihang nasa gitnang edad, naglalabas ito ng isang malakas na aura. Sa oras na ito, ang yelong eskultura ni Wang Lin ay dahan-daang natunaw. Kalmado ang kanyang ekspresyon habang malamig niyang tinitingnan ang dalawa. Ang mga mata ng kalalakihang nasa gitnang edad ay kalmado. Hindi man siya tumingin kay Wang Lin, tumingin lamang siya kay Yao Zizo. Nagbow si Yao Zizo at nagsabi, "Senyor, dahil alam mo ang aking ninuno, bakit hindi mo ako pahihintulutan? Ang kuwebang ito ay matagal nang hindi ginagamit at magiging sayang naman kung iiwan lamang ito. Bakit hindi mo pabayaan ang junior na makapasok?" Ibinaba ng kalalakihang nasa gitnang edad ang kanyang mga mata at kalmadong nagsabi, "Kung makakaya mong tiisin ang 3 hampas ng aking espada, karapat-dapat ka. Magkasama ba kayong dalawa o magkahiwalay?" Ang mga mata ni Yao Zizo ay kumislap at sinabi, "Bawat isa sa amin ay tatanggap ng isang hampas at pagkatapos ay sabay naming tatanggapin ang panghuling hampas." Manhid na kalmado ang mga mata ng kalalakihang nasa gitnang edad habang itinaas ang kanyang daliri, na nagdulot ng isang sinag ng gintong liwanag na mabilis na nagkondens sa dulo ng kanyang daliri. Unang tao, lumapit. Kung makakaya mong tiisin, mabuhay ka. Kung hindi, mamatay ka. Tumingin si Yao Zizo kay Wang Lin. Fellow Cultivator Wang. Maangin na ngumiti si Wang Lin at nag-atras ng 2 hakbang habang umiling. Mali ang sinabi ni Fellow Cultivator Yao. Kailangan ko ng oras upang pag-isipan. Tumingin si Yao Zizo kay Wang Lin at nagsabi, "Anong mali? Walang 18 seal dito. Kung mayroon man, 12 lang." Pagkatapos ng pintuang ito ay ang kuweba. Nagtawanan si Yao Zizo. Inasahan na niyang babaguhin ni Wang Lin ang kanyang isipan sa huling sandali. Hindi siya nagpanik at nagsabi, "Fellow Cultivator Wang, may mga bagay akong nakalimutan sabihin sa iyo. Sana hindi ka magtampo, ngunit hindi pa huli upang sabihin ko sa iyo ngayon. Pagpasok mo nito, makakamtan mo ang gintong marka na magbibigay sa iyo ng karapatan na sumubok na pumasok sa kuweba. Ngunit kapag nakuha mo na ang karapatan, kailangan mong magtagumpay, kung hindi, tiyak na mamatay ka. Kung maniwala ka man o hindi, nasa iyo na iyan." Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagpapakita ng hindi kasiguraduhan bago niya tiningnan si Yao Zizo ng may pagkahapulpili at ngumiti ng mapait. Si Fellow Cultivator Yao ay may blood soul peel, kaya natural na hindi ka mag-aalala tungkol dito. Magandang plano. Malupit na tiningnan ng kalalakihang nasa gitnang edad sina Yao Zizo at Wang Lin. Wala siyang ipinakitang senyales ng pagkairita. Nagsabi si Yao Zizo, "Kung matutulungan mo akong pumasok sa kuweba, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa iyong buhay. Ibigay ko rin sa iyo ang lahat ng ipinangako ko dati." Nag-isip si Wang Lin at nagsabi, "Dahil ganito na ang nangyari, kikilos ako, ngunit nais kong malaman kung ano ba talaga ang lugar na ito." Ngumiti si Yao Zizo. "Ang lugar na ito ay isang kuweba na iniwan ng isang celestial. Nakuha ng aking ama ang impormasyong ito mula sa isang demonyong emperador sa hindi inaasahang pagkakataon. Matagal nang hindi ginagamit ang kuwebang ito at marami sa mga spell dito ay nawala, ang natira na lang ay ang espiritu ng kuweba. Kailangan mong maging isang ascendant cultivator upang tiisin ang 3 sinag ng espada." "Sige, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, kaya, Fellow Cultivator Wang, pakiusap, kumilos ka na." Seryosong nagsalita si Wang Lin, ang sword energy na kayang tiisin lamang ng ascendant cultivator. "Nasa mid-stage pa lang ako ng soul transformation. Binibigyan ako ni Fellow Cultivator Yao ng masyadong mataas na kredito." Nagiging malamig ang ekspresyon ni Yao Zizo at malamig na sinabi, "Wang Lin, kung hindi tayo makapasok sa kuweba, may blood soul peel ako, ngunit ikaw ay tiyak na mamamatay." Habang nangyayari ito, ang kalalakihang nasa gitnang edad na matamang nakatingin sa kanila ay biglang nagsabi, "Tama yun. Kung hindi kayo makapasok sa kuweba, parehong mamamatay kayo. Kung nais niyong mabuhay, kailangan ninyong magtagumpay sa pagpasok." Nag-isip si Wang Lin ng matagal bago siya sumulong ng isang hakbang at nagsabi, sa seryosong tono, "Senyor, pakiusap, magpatuloy." Ibinangon niya ang kanyang daliri at ang mga demonyong ideya na pinipigilan sa loob niya ay biglang sumabog at agad na pumuno sa kanyang katawan. Isang makapal na itim na mist ang lumabas mula sa kanyang katawan, at sa halos isang saglit, ang buong katawan niya ay napuno ng itim na mist. Sa mga mata ni Yao Zizo, ang itim na mist na iyon ay demonyong espiritual na enerhiya. Ang unang ginawa niya ay ginamit ang spell na ginamit niya laban sa demonyong general, ibig sabihin ay ginagamit niya ang kanyang buong lakas.
Eksakto sa plano ko. Nakalkula na ito ni Yao Zizo. Sa kanyang mga mata, ang cultivation ni Wang Lin ay nasa gitnang yugto ng soul transformation. Kahit na binigyan siya ni Yao Zizo ng sapat na celestial jades, wala siyang sapat na oras upang maabot ang huling yugto ng soul transformation sa loob ng 3 araw. Dahil dito, kahit na kaya niyang tiisin ang sword energy gamit ang kanyang gitnang yugto ng soul transformation, siya ay malulupig at hindi na magiging banta. At tiwala siya na kaya niyang tiisin ang 2 pagsabog gamit ang pamamaraan na ibinigay ng kanyang ama, at ito ay magpapahintulot sa kanya na matugunan ng mga hinihingi ng cave spirit. Sa mga nakaraang pagkakataon na dumaan siya dito, nagawa niyang tiisin ang 2 pagsabog, ngunit ang huling pagsabog ay laging nakamamatay. Tumingin ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad kay Wang Lin, na balot ng itim na ulap. Hindi siya nagsalita, ngunit ipinaikot ang daliri at isang sinag ng gintong liwanag ang damapo, mas mabilis pa kaysa kidlat. Sumigaw si Wang Lin at ang lahat ng demonic spiritual energy na nakapaligid sa kanya ay nagtipon sa kanyang hintuturo. Sa isang iglap, ang lahat ng demonic spiritual energy na nakapaligid sa kanya ay nawala at naipon sa kanyang kanang hintuturo. Sumalungat ang gintong liwanag at nakipagbanggaan sa kanyang daliri. Ang gintong liwanag ay tulad ng isang panghampas na direktang pinaghati ang demonic spiritual energy, ngunit sa parehong oras, patuloy na pumapasok ang demonic spiritual energy sa gintong liwanag at pinahina ito. Bagamat mukhang normal ang gintong liwanag, talagang napakabigat nito. Nilusaw nito ang demonic spiritual energy at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Umapaw ang dugo mula sa bibig ni Wang Lin at ang kanyang katawan ay itinulak pabalik ng isang malakas na puwersa. Kasabay nito, may mga tunog ng mga bagay na sumabog at nabasag mula sa kanyang katawan. Ang platform ay hindi ganoon kalaki kaya't natapon ang katawan ni Wang Lin at nahulog sa walang katapusang espasyo sa ibaba. Tumingin ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad sa lugar kung saan nawala si Wang Lin bago itinagilid ang kanyang ulo at dahan-daang nagsabi, bibilangin ko na yan bilang unang pagsubok na naipasa mo. Ang pangalawang pagsubok ay susunod. Sabay taas ng kanyang kanang kamay at muling nagtipon ng isang sinag ng gintong liwanag sa dulo ng kanyang daliri. Ang matinding pinsala ni Wang Lin ay hindi na ikinagulat ni Yao Zizo. Hindi siya nag-aalala sa buhay ni Wang Lin, ang iniisip lamang niya ay kung paano makakapasok sa kuweba. Ang mga sinabi ng kanyang ama na huwag magkamasamang relasyon kay Wang Lin ay tuluyan niyang nakalimutan. Sa totoo lang, sa kanyang puso, iniisip niyang hindi sapat ang katayuan at cultivation ni Wang Lin para maging kaibigan niya, kahit na may mga kakaibang bagay tungkol sa kanya. Pinakalat niya ang kanyang divine sense at nang hindi makita si Wang Lin, nawalan na siya ng huling pagdududa. Haharapin na niya ang pangalawang sword energy mula sa cave spirit kaya't mabilis niyang hinawakan ang kanyang bag at kumuha ng maraming blood jades. Sa oras na iyon, ipinaikot ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang sinag ng gintong liwanag at tumakbo ito na parang isang roaring, gintong dragon. Mabilis na nagbasag ang mga jades sa kamay ni Yao Zizo at isang malaking halaga ng dugo ang pumulibot sa gintong dragon. Kaagad na dumaan ang gintong dragon sa blood-colored light, at kahit na nanghina, nanatili pa rin itong matindi habang ipinasok sa dibdib ni Yao Zizo. Namumula ang mukha ni Yao Zizo at pinipigilan ang dugo sa kanyang bibig. Sumubok siyang maglakad ng 2 hakbang pabalik at tumingin sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Ika-4 na beses na niyang narating ang pintuan. Alam niya na ang blood jades ay gumagana lamang ng isang beses at wala ng epekto sa gintong liwanag sa pangalawang pagsabog. Noong unang beses na dumaan siya dito, ginamit niya ang blood jades para madaig ang lahat ng 11 platforms at inisip niyang tiyak na magtatagumpay, ngunit nawala ang bisa ng blood jades sa pangalawang sword energy attack. Bibilanggan ko na yan bilang pagtiis mo sa pangalawang pagsubok. Ngayon, ito ang pangatlong pagsubok. Nang magsalita ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, muling nagtipon ng isang sinag ng gintong liwanag sa kanyang dulo ng daliri. Hindi siya nagbigay ng oras kay Yao Zizo upang maghanda at lumipad ang gintong liwanag. Bagamat namumula ang mukha ni Yao Zizo, labis ang kanyang kasiyahan. Noong nakaraan, kapag siya ay nakarating sa pangatlong sword energy, siya ay malulupig at magkakaroon ng kaunting celestial spiritual energy na magpapahirap sa kanyang paglaban. Ngunit ngayon, dahil matagumpay na naipasa ni Wang Lin ang unang pagsubok, marami pa rin siyang natirang celestial spiritual energy. Kahit na may mga kaunting sugat, hindi ito makakaapekto sa kanyang paggamit ng spell. Mas tiwala siya kaysa kailanman na kaya niyang tiisin ang pangatlong sword energy. Ang kuweba na ito ay akin. Huminga ng malalim si Yao Zizo at nagsimula siyang magbuo ng mga seals. Nang dumating ang gintong liwanag, nagsuka siya ng maraming dugo. Ang dugong ito ay tumalsik sa gintong liwanag bago siya nagsimulang magbaba ng mga chants at mas pinabilis pa ang mga galaw ng kanyang kamay. Ang gintong liwanag ay tinakpan ng sariwang dugo at naglabas ng mga tunog na parang kumukulo ito bago naging simbolo na sumunod sa gintong liwanag. Biglang nanghina ang gintong liwanag, ngunit natunaw din ang mga simbolo ng dugo. Patuloy ang gintong liwanag na tumama kay Yao Zizo. Huminga ng malalim si Yao Zizo at tumigil sa paggawa ng seals.
Sa halip, ang kanyang kamay ay nag-iwan ng mga after-image bago huminto sa harap ng kanyang dibdib. Mabilis, lumitaw ang isang pabilog na blood formation sa kanyang kamay. Kabanata 558. Reversing the Heavens, Part 3. Sa oras na ito, ang gintong liwanag ay pumasok at bumangga sa anyo ng dugo na nasa kanyang kamay. Isang pabulusok na tunog ang narinig nang bumagsak ang anyo ng dugo at ang mga piraso ng gintong liwanag ay pumasok sa katawan ni Yao Zizo. Hindi na kayanin ni Yao Zizo ang kanyang sarili, kaya't siya ay umubo ng malalaking patak ng dugo. Ang kanyang makalangit na espiritual na enerhiya ay kumilos ng mabilis upang labanan ang gintong liwanag na pumasok sa kanyang katawan. Kapag ang gintong liwanag ay pumasok sa katawan, nagdudulot ito ng malaking pinsala sa mga meridian at laman. Tanging sa pamamagitan ng paggamit ng makalangit na espiritual na enerhiya maaaring mapigilan ito dahil ang dalawa ay nag-neutralize sa isa't isa. Kung ikaw at ang lalaki kanina ay hindi mamatay, ibig sabihin ay kwalipikado kayong pumasok sa yungib. Ang boses ng lalaking nasa kalagitnaan ay kasing tahimik ng tubig. Pagkarinig ni Yao Zizo ng mga salitang ito, siya ay umupo sa posisyon ng lotus at nakatutok ang buong atensyon upang neutralisahin ang gintong liwanag sa loob ng kanyang katawan. Siya ay labis na nakatutok sa nangyayari sa loob ng kanyang katawan at hindi napansin ang malamig na mga mata na nakatingin sa kanya. Sa pinaka-napakahalagang sandali ng kanyang paglaban sa gintong liwanag, isang anino ang dumaan na parang isang meteor mula sa kalawakan sa ilalim ng platform. Ang figure na ito ay may suot na sombrero ng dayami, mabilis na gumalaw tulad ng kidlat, at dumating sa platform sa isang iglap. Hindi siya tumigil at agad na inabot ang bag ni Yao Zizo. Kasabay nito, iniabot ng kanyang kanang kamay at tinuro ang gitna ng noo ni Yao Zizo. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Yao Zizo ang kanyang mga mata at puno ng gulat. Nais niyang umiwas, ngunit hindi siya sapat na mabilis, kaya't tinitigan na lang niya nang walang magawa habang ang daliri ay bumangga sa kanyang noo. Isang mapaminsalang lakas ang pumasok sa kanya sa pamamagitan ng lugar sa gitna ng kanyang noo at damaloy sa kanyang mga meridian, winawasak ito sa kanyang daraanan. Kasabay nito, ang maliit na natitirang halaga ng makalangit na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay tinangay ng mapaminsalang lakas. Dahil dito at sa lakas ng espada mula sa naunang atake, damyugong si Yao Zizo at itinulak pabalik ng 30 talampakan. Nang siya ay lumapag sa lupa, isang hibla ng abong gas ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga mata, nagbago ito at naging buhay na tatak at umikot sa buong katawan niya. Hindi kayang kontrolin ni Yao Zizo ang pagdapon ng dugo sa mga gilid ng kanyang bibig habang sumigaw ng buong lakas, "Wang Lin! Gusto mo bang mamatay?" Hindi ganun kadali. Isang malamig na boses mula sa anino. Tinanggal ng manipis na figure ang sombrero ng dayami. Si Wang Lin. Ang gulat sa mga mata ni Yao Zizo ay labis. Ang paglitaw ni Wang Lin ay labis na hindi inaasahan. Kahit buhay siya, dapat ay malubha pa rin ang kanyang sugat at hindi dapat lumitaw dito ng ganito. Gayun din, ipinalaganap niya ang kanyang banal na pandama kanina at walang bakas ni Wang Lin na nakita. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang tinitingnan si Yao Zizo. Lahat ng nangyari ay lihim na pinlano niya. Mula nang malaman niyang ito ang huling platform, nagsimula na siyang magplano. Inilaan niyang gamitin ang demonyong ideya upang ganap na linlanggan si Yao Zizo na maniwalang ginagamit niya ang buong lakas. Pagkatapos, sa sandaling pumasok ang espada sa kanyang katawan, agad niyang winasak ang makalangit na kristal sa loob ng kanyang katawan. Naglaan siya ng 3 araw sa kampo ng hukbo upang gawing makalangit na kristal ang ilang bahagi ng mga celestial jades na nakuha mula kay Yao Zizo upang makalikha ng isang hindi inaasahang pangyayari. Nang mabasag ang makalangit na kristal, isang malaking halaga ng makalangit na espiritual na enerhiya ang inilabas. Karaniwan, kapag ganito karaming makalangit na espiritual na enerhiya ang nailabas, kailangan niyang umupo upang magdasal, at kung may konting pagkakamali, maaari niyang masira ang kanyang mga meridian. Ngunit nang pumasok ang espada sa kanyang katawan, mahusay na na-neutralize ng makalangit na espiritual na enerhiya ang enerhiya ng espada. Pagkatapos nito, agad niyang tinuloy ang kanyang plano at isinusuot ang sombrero ng dayami na ibinigay sa kanya ni Yunkeizi bago siya dumaan pabalik sa platform. Ang sombrero ng dayami na ito ay naglalaman ng maraming mga limitasyon, at dahil ang Yunkeizi ay nasa gitnang yugtong ng Ascendant Cultivator, ang kanyang mga yaman ay likas na malakas. Ang epekto ng sombrero ng dayami na ito ay para itago ang banal na pandama, at maraming beses na itong ginamit ni Wang Lin nang may mahusay na resulta. Maliban kung ang kabilang tao ay nakarating na sa Ascendant na yugto, walang paraan upang mapansin siya. Paano kaya malalaman ni Yao Zizo ang lahat ng ito? Hawak ni Wang Lin ang bag ni Yao Zizo at tahimik na nagsabi, "Kapwa Cultivator Yao, nagkita tayo muli." Habang kausap niya si Yao Zizo, ang kanyang mata ay dumaan sa gitnang edad na lalaki sa harap ng batong pinto. Ang mata ng lalaki ay nanatiling kalmado. Tila ang lahat ng nasa harap niya ay hindi umiiral. Pinagmumungog ni Yao Zizo ang kanyang mga ngipin at nagsabi, "Wala kang galang." Si Wang Lin ay bahagyang ngumiti.
Maraming tao ang nagmura sa kanya, ngunit ang nanalo ay tama at ang natalo ay mali. Ito ang alituntunin ng mundo ng pagsasanay, at laging inaalala ito ni Wang Lin. Ngumiti siya. Si kaibigan Yao ay nagbigay sa akin ng peking gamot at itinago ang panganib ng pagpasok dito. Kumuha lang ako ng kaunting paghihiganti. Hindi kailangan akong purihin. Kung malaman ng aking ama, ang dugo ng ninuno, ito, tiyak na mamamatay ka, kahit na ikaw ay isang disipulo ng All-Seer. Gayun din, nag-activate ako ng isang blood soul pill bago ako dumating dito. Ang mukha ni Yao Zizo ay mapatla at walang bakas ng dugo. Bakit kita papatayin kung may blood soul pills ka upang buhayin ang sarili? Para magamit ito, kailangan mong mamatay muna, kaya gagamit ako ng isang spell upang silyuhan ang buong katawan mo. Ngayon na wala ka ng natirang espiritual na enerhiya sa katawan mo, gusto kong makita kung paano ka mamamatay. Si Wang Lin ay naglabas ng isang ngiti, at sa ngiting iyon ay may kasamang kalungkutan. Ang mukha ni Yao Zizo ay mapatla at wala ng lakas ang kanyang katawan. Tulad ng sinabi ni Wang Lin, wala na siyang natirang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at ang kanyang mga meridian ay nabasag. Karaniwan, mamamatay siya sa ganitong kalagayan, ngunit ang selyo sa kanyang katawan ay patuloy na nagpapadala ng mga alon ng lakas ng buhay upang panatilihing buhay siya, na nagbabalik sa kanya sa isang siklo ng pagiging nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kanyang buhay at kamatayan ay naipit sa siklong ito. Kailangan ko lang na iselyo ka sa isang lugar upang maranasan mo ang libu-libong taon ng kalungkutan habang ikaw ay naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan ngunit hindi makakamatay. Kahit na subukan mong kagatin ang iyong dila upang patayin ang iyong sarili, hindi ito posible dahil sa selyo sa iyong noo na humaharang sa iyo. Gusto kong makita kung paano ka muling mabubuhay gamit ang blood soul pill. Ang boses ni Wang Lin ay kalmado, at nang dama po ito sa mga tainga ni Yao Zizo, labis ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Habang sinasabi ni Wang Lin ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa planetang Suzaku nang sirain ang kanyang pagsasanay ng Giant Demon Clan Ancestor at nang magsanay ng Zuyu. Matapos siyang maging wala, itinapon siya ng mga bandido sa isang bilangguan ng tubig. Doon, natagpuan niya ang skeleton ng isang babae na selyado na sa hindi matukoy na panahon. Naisip ni Wang Lin, may siklo ang lahat sa mundong ito. Naglakad siya ng ilang hakbang at tumayo sa harap ni Yao Zizo. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa kanyang malaking dibdib. Si Yao Zizo ay kumagat sa labi at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding galit at kahihiyan. Walang kahulugan sa mga mata ni Wang Lin ang kanyang titig habang ang kanyang kamay ay umabot sa pagitan ng kanyang mga suso. Habang hinahanap, agad niyang naramdaman ang lambot ng katawan nito. Hindi may kakaila na si Yao Zizo ay isang bihirang kagandahan, at ang kanyang katayuan ay isa ring bagay na umaakit sa mga tao. Siya ay anak ng dugo ng ninuno, kaya't karaniwan siya ay mataas kaysa sa lahat, ngunit ngayon ay bumagsak siya dito. Ipinakita ni Wang Lin ang isang ngiti na hindi ngiti habang pinisil ang malambot na dibdib ni Yao Zizo, at nang hilahin ang kanyang kamay, hawak niya ang tatlong bag ng pag-iingat. Malakas ang kahihiyan sa mga mata ni Yao Zizo habang tinitingnan siya ni Wang Lin, pinipigilan ang mga ngipin. Siya ay nag-ensayo ng maraming taon at pinanatili ang kanyang birheng katawan. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong malapit na kontak sa isang lalaki. Matapos ilagay ang mga bag ng pag-iingat, sinabi niya, "Kaibigan Yao, paano kung magkasundo tayo?" Tinutok ni Yao Zizo ang kanyang mata kay Wang Lin at hindi nagsalita. Si Wang Lin ay bahagyang ngumiti. Nais kong aisil ka hanggang sa maubos ang iyong buhay, ngunit may 500 taon na limitasyon sa lugar na ito ng Demon Spirit Land. Kaya't magtatanong ako sa iyo at babawasan ng 50 taon ang bawat tanong na sasagutin mo. Paano? Huminga ng malalim si Yao Zizo at nag-isip ng sandali. Pagkatapos ay malamig niyang tinanong, paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Tumawa si Wang Lin at nagsabi, hindi mo kailangang tumugon. Malamig na tinitigan ni Yao Zizo si Wang Lin at umismid. Magtanong. Kung magsinungaling ka, kahit na hindi ko ito malalaman ngayon, malalaman ko sa hinaharap. Sa oras na iyon, huwag mong sisihin ako kung hindi kita palayain mula sa iyong selyo. Unang tanong, bakit ka ganito kadeterminado na pumasok sa kuweba na ito? Ang tanong ni Wang Lin ay matalino, dahil marami itong tinatalakay. Tumingin si Yao Zizo sa batong pinto. Ang gitnang edad na lalaki sa ilalim ng batong pinto ay may kalmadong ekspresyon pa rin. Gusto ko lang pumasok, walang dahilan. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at ang kanyang kamay ay bumuo ng mga selyo, lumikha ng mga paghihigpit na nahulog sa lupa upang lumikha ng isang bilog na paghihigpit. Habang lumilipas ang oras, lumikha si Wang Lin ng mas marami pang paghihigpit, at ang bilog na paghihigpit sa lupa ay nagsimulang magbigay ng itim na liwanag. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, kinuha ni Wang Lin si Yao Zizo at itinapon siya sa bilog. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang selyo at mahina niyang sinabi, "Selyo."
Sa isang salita, mabilis na sumikip ang bilog ng paghihigpit at pinalibutan si Yao Zizo. Sa halos isang saglit, bumuo ito ng isang selyadong bola. Ipinagwagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay, pinapaliit ang bola at pinapante ito sa kanyang bag ng pag-iingat. Matapos gawin ang lahat ng ito, humarap si Wang Lin sa gitnang edad na lalaki sa harap ng batong pinto at nagsabi, "May karapatan ba akong pumasok?" Ang ekspresyon ng gitnang edad na lalaki ay kalmado pa rin habang dahan-dahan niyang sinabi, "Ang dalawa sa inyo ay nakatagal sa 3 atake ng espada ng enerhiya ng magkasama, kaya't karapat-dapat kayong pumasok. Ngunit, lahat ng nasa loob ng kuweba ay nasil ng master, kaya kung hindi mo mabuksan ang selyo, wala ring silbi." Hindi nagmadali si Wang Lin pumasok, ngunit nag-isip siya ng saglit at tinanong, "Anong uri ng kuweba ito?" "Kuweba ng master." "Sino ang iyong master?" "Master ay master." "Ano ang ibig mong sabihin, sino ang master?" Tumingin si Wang Lin sa gitnang edad na lalaki. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, tinanong niya, "Ano ang ibig sabihin ng mga gintong simbolo mula sa 11 na plataporma kanina?" Dahan-daang sinabi ng gitnang edad na lalaki, "Isang spell ng pangangalaga, ngunit matapos masil ng master ang kuweba, nawala ng central control, kaya't ang mga gwardya ay nawala ang lakas nila. Kung hindi kayong dalawa makararating dito." Pumailaw ang mga mata ni Wang Lin at tinanong, "Kung may ibang tao na makakatagal sa 3 atake ng espada habang ako ay nasa loob, papayagan ba rin silang pumasok sa kuweba? Kung mababasag mo ang isang selyo sa loob ng kuweba, makakamtan mo ang karapatan na pumasok. Pagkatapos noon, automatikong magsasara ang kuweba at hindi napapayagan ang ibang tao na pumasok maliban kung ikaw ay patay na." Muling tinanong ni Wang Lin, "Ang kuweba na ito ay matagal nang umiiral, may iba bang pumasok dito dati?" "Oo, ngunit lahat sila ay patay na. Paano ako makakalabas sa lugar na ito? Mabasag ang isang selyo at makakalabas ka." Nag-isip si Wang Lin. Alam niyang kung magtatanong pa siya, hindi na talagang magbibigay pa ng marami ang espiritu ng kuweba. Kaya't pagkatapos mag-isip ng kaunti, tumigil siya sa pagtatanong at pumasok sa batong pinto. Ang unang nakita ni Wang Lin nang pumasok siya sa batong pinto ay ang mga grupo ng mga palasyo na katulad ng palasyo ng isang mortal na hari. Pumunta siya sa harap ng isang palasyo. Isang mahina na celestial na espiritual na enerhiya ang pumulibot sa lugar. Huminga siya ng malalim at agad na naramdaman ang pag-refresh. Pagkatapos ay naglakad siya ng isang hakbang pasulong ngunit agad na ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan ang lupa. Ang lupa ay pinalitan din ng mga berdeng bato at sobrang pantay. Yumuko si Wang Lin upang hawakan ang lupa gamit ang kanyang kamay at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Celestial Jade. Nagpakalat si Wang Lin ng kanyang divinong pandama at agad niyang natagpuan na ang paligid ay napapalibutan ng mga selyo. Agad niyang bawiin ang kanyang divinong pandama sa halos instant na pagkalat nito. Lahat ng mga gusali dito ay gawa sa Celestial Jade. Napakatalas ni Wang Lin sa Celestial Jade, at ngayong lahat ng nasa harapan niya ay gawa rito, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Sana lang walang napakabigat na mga selyo sa lahat. Kung hindi, tiyak na huhukayin ko silang lahat. Tumingin si Wang Lin sa daan na gawa sa Celestial Jade na may hitsura ng pagkadismaya. May isang napakalaking peel furnace na mga 100 talampakan sa harapan niya. May ilang mga butas na kasing taba ng braso sa peel furnace at mga puting usok ang lumalabas mula dito. Ailap ng ilang daang talampakan mula sa peel furnace ay isang 3 palapag na loft. Naglakad si Wang Lin pasulong, tumigil sa tabi ng peel furnace at tinitingnan ang mga butas. May isang puddle ng tubig sa ilalim ng furnace at ang puting usok ay lumalabas mula sa puddle ng tubig. Hindi ako ang unang pumasok dito. Siguro may mga gamot na nasa peel furnace na ito at kinuha ng ibang tao. Pinipikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang peel furnace. May isang selyo ng paghihigpit sa peel furnace, ngunit ito ay nasira na. Matagal na itong nasira ng isang tao. Matapos magmasid ng mabuti sa paligid, naglakad si Wang Lin patungo sa loft. Tumigil siya sa harap ng loft at tiningnan ito. Ang loft ay nakasil, at mayroon pang seal sa bawat hakbang na 3 hagdang pataas papunta rito. Ito ay isang all-in-one seal. Kapag na-activate ang restriction, maaari nitong gawing restriction ang lahat ng bagay sa loob at labas ng loft at ay seal ang buong loft. Ang pamamaraang ito ng pag-seal ay napaka-rare pa nga sa mga sinaunang panahon. Ayon sa ilang aklat na nabasa ko, itinatala na ang pamamaraang ito ay nagmula sa Celestial Realm at tinatawag na Celestial Restrictions. Tumingin si Wang Lin sa paligid at bulong, punong-puno ng Celestial Restrictions ang kuweba na ito. Pwede bang ito nga ang kuweba ng isang Celestial? Habang iniisip ito, naging mas maingat si Wang Lin. Bagamat ang mga restrictions sa loft na nasa harap niya ay nabroken na ng iba, maghihintay siya at mag-iingat bago magpatuloy. Ang loft ay may 3 palapag, at tanging matapos magmasid ng mabuti ay siya lang magtataas ng isang hakbang. Bagamat tinabot ito ng maraming oras, binigyan siya ni Wang Lin ng pagkakataong makita ng malinaw ang lahat ng mga restrictions sa loob ng loft. Ang loft na ito ay ganap na walang laman, wala nang natirang mesa o upuan.
Kung hindi dahil sa mga marka sa lupa na nagpapakita na may mga mesa at upuan dati, hindi akalain ni Wang Lin na ito ay kinuha ng iba. Pinatawa ni Wang Lin ang sarili, pati ang mga mesa at upuan sa kuweba ng isang celestial ay hindi normal, kaya't natural lang na ito ay kinuha. Ang loft na may 3 palapag ay ganap na walang laman. Wala siyang nahanap na kahit ano, at lahat ng mga restrictions ay na-broken na. Ngunit habang siya ay mas tumingin pa, napansin niyang hindi lahat ng mga restrictions ay na-broken ng iisang tao. May 3 magkaibang pamamaraan na ginamit. Isa sa mga pamamaraan ay gumamit ng mga sinaunang restrictions at napaka-subtle. Ang mga restrictions na na-broken gamit ang pamamaraang ito ay magdi-disperse at magiging anyo ng plum blossom. Naisip ni Wang Lin na nakita na niya ang pamamaraang ito sa ilang mga sinaunang aklat, at tinatawag itong 18 plum blossom restriction. Ang karamihan sa mga restrictions dito ay na-broken gamit ang pamamaraang ito. Malinaw na ito ay ginawa ng parehong tao. Ang restriction na ito ay napakakilala sa sinaunang mundo ng cultivation, ngunit ito ay isang bagay na kaunti lamang ang nakakaalam. Ang mga disipulo ay maaari lamang matutunan ang mga ito ayon sa kanilang ranggo. Sa pinakamataas, ang isang disipulo ay maaaring matutunan ng hanggang 9 na restrictions. Tanging ang master ng sekta ang nakakaalam ng hanggang 18 restrictions. Habang malapit nang umalis, biglang kumurot ang mga mata ni Wang Lin. Tiningnan niya ang mga marka sa lupa na nagpapakita na ang mga mesa at upuan ay inilipat. Kabanata 559. Reception Pavilion. May mga marka sa lupa kung saan dating naruroon ang mga mesa at upuan. Ang mga markang ito ay nabuo dahil sa maliit na spell na pumipigil sa alikabok na mag-ipon na nasira kasama ng mga seal dito. Matapos masusing obserbahan ng buong loft, nakakita si Wang Lin ng maraming impormasyon. Una sa lahat, 3 tao na ang pumasok sa loft na ito bago siya. Siyempre, may posibilidad na may ibang pumasok at natagpuan lamang ang mga labi ng mga restrictions gaya ng nakita niya. Sa 3 taong ito, ang unang pumasok ay ang taong gumamit ng 18 plum blossom restrictions. Dapat ay napaka-arogante ng taong yun at hindi siya interesado sa mga ordinaryong bagay. Mula sa pagmamasid ni Wang Lin, lahat ng mga lugar na mukhang may mga mahahalagang bagay ay may mga palatandaan ng 18 plum blossom restrictions. Pagkatapos ng taong ito, dumating ang 2 pang tao, at ang mga pamamaraan nila ay hindi gaanong propesyonal. Ang mga mesa at upuan ay kinuha ng isa sa kanila. Ang deduksyon na ito ay nagmula sa mga markang nakita ni Wang Lin sa lupa. May mga maliliit na piraso ng sawdust sa mga gray na marka, at kung hindi mo titingnan ng mabuti, hindi mo ito mapapansin. Lumuhad si Wang Lin, pinisil ang sawdust, at tiningnan nitong mabuti. Ang pagbasag sa restriction gamit ang puwersa ay nagdulot ng ilang pinsala sa mesa at upuan dito, pinagpag ni Wang Lin ang sawdust at iniwan ang loft. May mahabang koridor sa likod ng loft na may celestial jade fence sa gilid, at sa kabila nito ay isang tuyong lawa. Marami ring mga labi ng mga restrictions na na-broken na. Sa lawa, muling nakita ni Wang Lin ang pattern ng 18 plum blossom restriction. Maingat na pinagmamasdan ni Wang Lin ang kanyang paligid habang naglalakad siya sa koridor. Marami sa mga pader na nakapalibot sa kanya ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabasag. Habang lumalalim siya, mas kakaunti na ang mga labi ng restriction na nakita, at matapos maglakbay ng 5 kilometro, nakita niya ang dulo ng koridor. Sa dulo ng koridor, nahati ito sa 3 magkaibang daan. Huminto si Wang Lin sa intersection at maingat na tiningnan ang 3 daan. Kailangan niyang malaman kung aling daan ang tinahak ng taong nakakaalam ng 18 plum blossom restriction. Ang restriction ng taong iyon ay sobrang lakas, kaya kung susundan ni Wang Lin ang landas ng taong iyon, hindi siya makakakita ng anumang yaman. Ang taong iyon ay parang isang kilalang magnanakaw na kinuha lahat ng magagandang bagay, habang ang 2 sumunod ay parang mga tulisan na kumuha ng lahat ng makuha nila. Gayunpaman, limitado ang kanilang kakayahan, kaya may ilang magagandang yaman na naiwan. Matapos maingat na tignan ng 3 direksyon, naglakad si Wang Lin ng ilang dosenang talampakan sa bawat daan bago bumalik sa intersection. Ang kanyang mga mata ay kumislap at mabilis na tumakbo siya papunta sa kanan. Kahit na mukhang pareho pa rin ang tanawin matapos ang 1,000 talampakan, nakita ni Wang Lin ang mga basag na restriction sa lahat ng dako. Ang mga restrictions na ito ay pawang nabasag gamit ang puwersa, at may mga ilan pang ang nabasag na kalahati lang, ibig sabihin ay tumigil ang taong yun. Tuwing makikita niyang kalahating nabasag na restriction, humihinto siya at maingat itong sinusuri. Hindi siya nagmamadaling basagin ang mga ito at magpapatuloy lamang pagkatapos obserbahan ang mga ito. Ang daan sa kanan ay patuloy na umaabot, at may fence pa rin sa gilid. Ngunit sa kabila ng fence ay hindi na isang lawa kundi isang kagubatan ng kawayan. Habang maingat na umuusad, biglang huminto si Wang Lin. Ang kanang paa na itinaas niya ay dahan-daang bumalik sa orihinal nitong pwesto. Nanatili siyang hindi gumagalaw, ngunit kumikislap ang mga restriction sa kanyang mga mata. May isang pavilion na nasa harap niya ng mga 100 talampakan.
Sa pavilion, mayroong isang round na mesa at 4 na stools. Mayroon ding isang jug na may ilang cup sa mesa. Nagpalakas ang mga mata ni Wang Lin at ipinakita ang isang hitsura ng pag-iingat at nagsimulang magmasid sa paligid. Ang mga restrictions sa paligid ng pavilion ay buo at walang tanda ng pagkabasag. Tiyak na may kinalaman ng wine jug sa mesa. Inabot ni Wang Lin ang huling tao na gumamit ng puwersa hanggang dito, ngunit mukhang tinihil siya ng mga restrictions dito. Nag-isip sandali si Wang Lin at pagkatapos ay kumuha ng ilang hakbang pabalik. Kumikislap ang mga restrictions sa kanyang mga mata habang maingat na tinutok ang kanyang mga mata, at dahan-dahan, ang kanyang mukha ay naging maseryoso. Kaya pala, ang restriction sa loob ng pavilion ay may 10,000 iba't ibang mga pagbabago. Kung hindi ko ito matutuklasan, kapag lumapit ako sa loob ng 100 talampakan, ma-activate ito. Kung may nag-try na basagin ito gamit ang puwersa, mahihirapan na umatras maliban na lang kung ang kanilang cultivation ay kahanga-hanga. Karagdagan, ang pinakamahalagang bahagi ay ang restriction sa pavilion ang sentro ng lahat ng surrounding restrictions at maaari nitong ma-activate ang lahat ng nasa paligid nito. Kaya naman pinili ng taong dumaan bago ako na itigil na lang dito. Bagamat malakas ang restriction, kung ang taong nakakaalam ng 18 plum blossom restriction ay dumaan dito, marahil ay makakayanang basagin ito gamit ang kaunting oras. Mukhang tama ang napili kong direksyon, wala pang dumaan dito. Huminga si Wang Lin ng malalim at ipinakita ang isang maliit na ngiti. Nang dumaan siya dito, lahat ng nakita niya ay mga labi ng mga restrictions na nabroken ng iba. Parang pumasok ka sa isang bundok na puno ng yaman ngunit natagpuan mong ang mga yaman ay kinuha na ng ibang tao matagal na. Sa ngayon, para sa kanya, ang pavilion na ito ay isang bundok na puno ng mga yaman. Matapos pigilan ng excitement sa kanyang puso, muling sinimulan ni Wang Lin ang pagmamasid sa pavilion. Nagdesisyon siyang umupo sa lotus position at magsimulang mag-aral. Ang mga restrictions sa paligid ng pavilion ay parang isang mesensinang network ng mga web. Ang isang normal na tao ay hindi makakakita nito, ngunit ang isang master ng restriction ay magkakaroon ng ibang pananaw. Nakadepende ito sa kanilang karanasan sa restrictions. Kung nais niyang basagin ang restriction dito, ang unang hakbang ay magmasid. Umalis si Wang Lin ng 3 araw, at sa 3 araw na iyon, ang mga ugat sa kanyang mga mata ay lumabas at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod. Makikita ko lamang ang mga 3,000 pagbabago. Malayo pa bago ko basagin ang formation. Gayunpaman, ang kasalukuyang restriction ay hindi pa aktibo, kaya maraming mga pagbabago ang hindi nakikita. Habang nag-iisip si Wang Lin, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang isang sinag ng celestial spiritual energy ay nagtipon sa kanyang daliri at tinipon patungo sa pavilion. Matapos itipon ang kanyang daliri, hindi siya nagdalawang isip at mabilis na umatras. Kumilos siya ng mabilis na para bang may after image. Pagkarating ng sinag ng celestial spiritual energy sa loob ng 100 talampakan mula sa pavilion, agad itong bumagsak at nag-umapaw sa mga kumikislap na liwanag. Para itong isang patak ng tubig na itinapon sa mainit na mantika, at isang pagsabog ang nangyari sa loob ng 100 talampakan. Pagkatapos magsimula ang mga alon, isang mabagsik at nakapresyon na puwersa ang dumating mula sa 100 talampakan na area. Agad itong pumutok at kumalat na parang isang malakas na pagsabog. Kung hindi handa si Wang Lin at mabilis na umalis, tiyak ay nasama na siya sa alon na iyon. Tumigil si Wang Lin matapos siya ay lumayo ng higit sa 1,000 talampakan. Bagamat siya ay umaatres, ang kanyang mata ay nakatutok pa rin sa pavilion, at ngayon, kumislap ang kanyang mata. Wala pang 10,000 pagbabago sa restriction na iyon. Tahimik na umupo si Wang Lin at patuloy na nag-iisip. Ang oras ay dahan-dahang lumipas, at sa isang kisap mata, 1 buwan na ang nakalipas. Sa loob ng buwang ito, ilang beses sinubukan ni Wang Lin na gamitin ang celestial spiritual energy upang paganahin ang restriction upang pag-aralan ito. Malaki ang nani niyang kaalaman sa bawat pagtatangka at dahan-daw ang nakuha ang karamihan sa mga pagbabago na nangyari sa loob ng pavilion. Kasabay nito, sa loob ng 1 buwan, hindi tumigil si Wang Lin sa paggawa ng mga deduksyon. Sa ngayon, ang mga mata niya ay kumikinang na pula at tila magdudugo na. Sa loob ng 1 buwang ito, nakalimutan ni Wang Lin ang lahat. Pati na nga ang pagkalimot na siya ay nasa loob ng kuweba ng ibang tao. Ang tanging bagay na laman ng kanyang isipan ay ang pagbabasag ng restriction na ito. Habang patuloy niyang pinag-aaralan at dinideduce, naramdaman ni Wang Lin na mas malaki ang kanyang nani. Ang restriction na ito ay naglalaman ng libu-libong pagbabago, at habang pinag-aaralan niya ito, mas lalalim ang kanyang pag-unawa dito. Natutunan ni Wang Lin ang tungkol sa mga restriction sa Land of Ancient God, at ang mga klase ng restriction na natutunan niya ay mga sinaunang restriction. Pagkatapos, nakatagpo siya ng isang kuweba sa planetang Suzaku at aksidenteng nakatagpo ng maraming libro. Dagdag pa ang ilang daang taon ng paggamit at pagsasanib ng mga ito, ang kanyang pag-unawa sa mga restriction ay malawak.
Ang kanyang kasanayan ay tumaas nang matutunan niyang mag-isa ang mas maraming restriction, at nang matapos niya ang 999 na restriction flag, nakarating siya sa isang bottleneck sa kanyang mastery. Ang sinuman na nag-aaral ng mga restriction ay makakaranas ng maraming bottleneck sa kanilang buhay, at kung hindi nila kayang lampasan ito, magtatapos na ang kanilang pag-aaral. Ang bottleneck na ito ay hindi nakikita at dulot ng maraming iba't ibang salik. Marami ang nakuha ni Wang Lin sa isang buwan ng pagsasaliksik. Malaki ang pagtaas ng kanyang kasanayan sa mga restriction. Ang mga pagbabago sa restriction ay nagbigay daan sa kanya upang hindi na mamuli na malimpasan ng bottleneck at magsimula ng maglakad sa mas mataas na daan. Sa puntong ito, mayroon siyang 40% na tsansang mabasag ang restriction. Bagamat 40% lang ito, masasabi na ang ibang tao ay maaaring mag-aral ng restriction na ito ng libu-libong taon at magkaroon lamang ng 10 o 20% na tsansa na mabasag ito. Ang mga matatandang nilalang na nabuhay ng higit sa 10,000 taon na may napakaraming karanasan at kaalaman na may lakas ng loob na magsabi na mayroon silang 40% na tsansa na mabasag ito. Kung ang taong may kontrol sa 18 Plum Blossom Restriction ay dumating, malamang ay higit pa sa 70% ang tsansa niya. Ang iniisip ni Wang Lin. Hindi siya gumalaw kundi patuloy na nagdededos. Muling lumipas ang isang buwan. Bagamat hindi pa niya na-master ang lahat ng pagbabago sa restriction, tiwala siyang may 50% na tsansa na mabasag ito. Sa araw na iyon, tumayo siya ng seryoso ang ekspresyon. Bagamat ang mga mata niya ay namumula, magaan ang kanyang pakiramdam. Agad siyang dumating sa 100 talampakan mula sa pavilion, at pagkatapos mag-isip ng kaunti, kumuha siya ng isang hakbang pasulong. Hindi nag-alala si Wang Lin sa unang hakbang na ito. Tiwala siya na hindi magdudulot ito ng anumang nangyari at hindi mag-a-activate ng restriction. Pagkatapos kumuha ng isang hakbang, walang pagbabago sa kanyang paligid. Ang ekspresyon niya ay neutral habang kumuha siya ng isa pang hakbang pasulong, na agad sinundan ng isa pang hakbang. 3 hakbang ay katumbas ng 10 talampakan, at diretso niyang kinuha ang 9 na hakbang. Relax siya sa buong oras, parang naglalakad lang sa kanyang hardin. Sa ngayon, walang abnormal na nangyari. Huminto siya matapos ang 9 na hakbang at kumislap ang mga restriction sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa pavilion na 70 talampakan ang layo sa kanya. Pinigil niya ang mga daliri habang nag-iisip ng kaunti at tahimik na naglakad pasulong. Ngayon, kumuha siya ng 10 hakbang. Nakalakad na siya ng 60 talampakan. Ang distansya ng 60 talampakan ay hindi mahaba, pero inabot si Wang Lin ng 2 buwan upang kalkulahin ang ligtas na daraanan sa loob ng mga 60 talampakang iyon. Isang bagay na hindi kayang lagpasan ng mga nilalang na nabuhay ng 10,000 taon. Kabanata 560. Mahimbing na tulog. Pagkatapos ng 60 talampakan, kumunat ang mga mata ni Wang Lin. Hindi siya nagpatuloy pasulong kundi naglakad ng 3 hakbang pabalik. Pagkatapos, kumuha siya ng 9 na hakbang patagilid, naglakad ng 3 hakbang pabalik, at saka tumuloy ng diretso pasulong. Naglakad siya halos paikot bago makarating sa 30 talampakang layo mula sa pavilion. Tahimik ang kanyang ekspresyon dahil lahat ng ito ay nakapaloob sa kanyang mga deduksyon at ang lahat ng 10,000 pagbabago ay na-memorize na sa kanyang puso. Bawat hakbang ay isang bagay na paulit-ulit niyang kinalkula hanggang sa naging sigurado siya. Nakakapaglakad siya ng ganito ka-relax dahil sa kanyang kumpiyansa. Alam ni Wang Lin na kung hindi siya mag-iingat at magkamali ng isang hakbang, makakaranas siya ng malupit na backlash. Ang unang 60 talampakan ay hindi ganoon kalupit, pero ang huling 40 talampakan ay magiging malupit para sa kanya gamit ang kasalukuyan niyang cultivation. Ngunit, walang bagay na ganap, at palaging may landas patungo sa kaligtasan sa loob ng restriction. Kung ang isa ay makakakita ng landas patungo sa kaligtasan sa oras ng krisis, maaari silang maligtas. Ito rin ang espesyal na katangian ng mga celestial na restriction. Gayunpaman, ang landas ng kaligtasan ay hindi nakatakda at patuloy na gumagalaw sa loob ng restriction. Sa nakaraang 2 buwan, bukod sa pag-aaral ng mga pagbabago sa restriction, nagtuon din si Wang Lin sa paghahanap ng posisyon ng landas ng kaligtasan. Ang dahilan kung bakit siya naglakad paikot mula 60 hanggang 70 talampakan ay dahil sa pagbabago ng landas ng kaligtasan. Palagi niyang pinanatili ang sarili isang hakbang lamang mula rito. Sa puntong ito, tumayo siya sa 70 talampakan at nag-concentrate sa pagkalkula sandali. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang katawan at direktang tinawid ang 10 talampakan sa isang hakbang. Pagkatapos ng landing, agad na tinawid ni Wang Lin ang isa pang 10 talampakan, ngunit sa oras na siya ay lumapag, nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng kalahating hakbang pakaliwa, at sa puntong ito, biglaang lumitaw ang isang itim na tornado sa huling 10 talampakan. Ang tornado ay lumitaw mula sa wala at naglabas ng malupit na puwersa. May mga hibla ng itim na kidlat na gumagalaw sa loob nito. Sa halos isang saglit, ang 10 talampakang lugar ay napuno ng nakasisirang puwersa.
Ang malupit na hangin ay sumabog sa lugar at ang mga kidlat ay walang awa na sumabog. Ang ganitong uri ng nakasisirang puwersa ay hindi kayang tiisin ng kahit ascendant cultivators, lalo na si Wang Lin. Partikular ang mga kidlat, gumagalaw sila tulad ng mga dragon na kayang sirain ang lahat ng bagay. Ang katawan ni Wang Lin ay patuloy na gumagalaw sa loob ng hurricane, tinatawid ang 10 talampakang lugar habang maingat na dumadaan sa mga kidlat. Bawat hakbang na kanyang tinatahak ay nasa landas ng kaligtasan, at isang maling hakbang ay magdudulot ng pagkapawi ng kanyang origin soul. Ang hakbang na ginawa kanina ay hindi isang miscalculation, ngunit para sa ilang dahilan, nagsimulang kumilos ang restriction ng pabaligtad. Pagkatapos ng 10 hininga, ang tornado ay nawala na parang hindi ito umiiral, at ang itim na kidlat ay nawala kasabay nito. Ang katawan ni Wang Lin ay gumalaw ng mabilis at tinawid ang huling 10 talampakan, lumapag sa pavilion. Bagamat natapos niya na ang huling 10 talampakan, ang kanyang noo ay nabasa ng pawis. Sa oras na tumapak siya sa pavilion, ang lugar na 100 talampakan ng layo ay kumislap. Isang maliwanag na liwanag ang sumak at nagningning sa paligid, na nagdulot ng agarang pagbabago sa tanawin. Nang tumingin si Wang Lin sa pavilion, para bang ang mga ulap ay nawala, at nagsilbing isang peking bundok. Ang damo ay makikita sa lahat ng dako at may isang bamboo grove na konektado sa existing na bamboo grove. Ang pagbabago ng tanawin ay parang nakalabas mula sa pintuan ng kamatayan at pumasok sa isang bagong mundo. Kasabay nito, isang kalmadong tinig ang nagmula sa kalawakan at damapo sa mga tainga ni Wang Lin. Ang pagbasag ng isang restriction ay nagbibigay sa iyo ng karapatang pansamantalang pag-aariin ang kuweba na ito. Hanggat hindi ka namatay, walang ibang makakapasok. Nang dumating ang tinig na ito, isang sinag ng gintong liwanag ang lumipad mula sa malayo at huminto sa harap ni Wang Lin. Ito ay isang kristal na token. Kasing laki lang ito ng kanyang daliri, at ito ay lumulutang sa hangin at naglalabas ng 7 kulay ng liwanag. Ito ang cave token. Hawakan mo ang token na ito at maaari kang pumasok sa kuweba. Huminga ng malalim si Wang Lin habang kinukuha ang maliit na kristal na token at tinitingnan ang pavilion. Ang bawat mesa at upuan sa loob ay may mga restriction na nagpoprotekta sa mga ito at hindi basta-basta maaaring hawakan. Ngunit kung ikukumpara sa restriction na bumabalot sa 100 talampakang lugar sa labas ng pavilion, ang mga restriction dito ay mas mahina. Hindi tinitigan ni Wang Lin ang mesa o mga upuan, nakatuon ang kanyang mga mata sa wine jug sa ibabaw ng round table. Bagamat napakaganda ng restriction sa wine jug, hindi ito naging mahirap para kay Wang Lin na basagin. Pagkatapos ng kaunting deduksyon, itinutok niya ang kanang kamay patungo sa jug at isang alon ng tubig na ripple ang lumitaw 3 pulgada mula rito. Itinutok ni Wang Lin ang daliri sa water ripple, na nagdulot ng alon ng ripples. Kasabay nito, mabilis niyang itinaas ang kanyang daliri at nag-shoot ng isang ilusyonaryong restriction na damapo sa water ripple. Sa puntong ito, ang water ripple ay agad na nagsimulang kumulo at isang vortex ang nabuo sa gitna. Ang vortex ay pinaikot ng mabilis at pinalaki, na nagdulot ng isang circular void. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay gumalaw na parang kidlat at dumaan ng direkta sa vortex, kinuha ang jug, at ibinalik ito agad. Pagkatapos, nawala ang water ripple at bumalik sa normal ang lahat. Nagpakita si Wang Lin ng masiglang ekspresyon. Ang wine jug sa kanyang kamay ay mabigat, kaya't malinaw na hindi ito walang laman. Huminga siya ng malalim at binuksan ng takip, at isang preskong amoy agad na pumuno sa hangin. Nakita ni Wang Lin na sa ilalim ng wine jug, mayroong 10 patak ng alak. Ang wine jug na ito ay medyo mabigat, ngunit mayroon lamang itong 10 patak ng alak, gayunpaman, ito ay alak mula sa isang celestial, kaya't hindi ito normal. Tinitigan ni Wang Lin ang wine jug at nagsimulang mag-isip. Sandali pagkatapos, pinigilan niya ang kanyang sarili, binuhos ang isang patak ng alak, at agad na sinipsip ito sa kanyang bibig. Sa sandaling pumasok ang patak ng alak sa kanyang katawan, biglang naging maliwanag ang buong katawan ni Wang Lin. Isang matinding dami ng celestial spiritual energy ang agad na pumasok sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ng pagiging lasing ay dahan-daw ang lumitaw sa loob ng katawan ni Wang Lin kasabay ng celestial spiritual energy. Ang dami ng celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay mabilis na tumaas habang dumadaloy ito sa kanyang mga meridians tulad ng isang baha. Pagkatapos, isang mainit na agos ang sumabog sa kanyang dantiin at tumusok pataas sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang pakiramdam ng pagiging lasing ay lalong tumindi. Ang mga mata ni Wang Lin ay hindi na malinaw at naging malabo. Ang katawan niya ay dahan-daang kumiling sa gilid, ang kanyang ulo ay damapa, at siya ay nakatulog. Lumipas ang panahon, 3 buwan, 6 na buwan, 9 na buwan, 1 taon. Si Wang Lin ay natulog sa buong taon na iyon, at habang natutulog siya, maririnig ang tunog ng hilik mula sa kanyang bibig. Simula nang magsimula siyang mag-cultivate, bihirang matulog si Wang Lin, at ito ang pinakamahabang pagpapahinga na kanyang naranasan sa mga nakaraang ilang daang taon.
Bagamat natutulog siya, ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay mabilis na tumaas. Ang bilis na ito ay makakapagpagulat sa Allseer kung siya ay naruroon upang masaksihan ito. Nang umabot sa isang punto ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan, ang demon crystal sa kanyang dantein ay tahimik na pumutok at natunaw. Ang demonic spiritual energy ay biglang pumasok sa kanyang katawan, ngunit agad itong nalunok ng celestial spiritual energy at naging bahagi ng kanyang katawan. Ang mga hibla ng celestial spiritual energy ay lumabas mula sa kanyang katawan at kumalat sa paligid ng 100 talampakang lugar. Sa buong taon ng kanyang pagtulog, ang celestial spiritual energy sa lugar na iyon ay naging matindi. Habang natutulog si Wang Lin, ang kanyang kanang kamay ay hawak ang wine jug. Isang araw, dahan-dahang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at bumuga ng utot na may amoy ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan habang siya ay instinctively tumingin sa paligid, ngunit ang kalituhan ay agad na nawala at napalitan ng kaliwanagan. Agad siyang tumayo at nagpakita ng isang anyo ng pagiging alerto. Pagkatapos, maingat na tumingin siya sa paligid at unti-unting nagkunot ang kanyang noo nang makita ang wine jug sa kanyang kamay. Naalala lamang niyang pagkatapos uminom ng isang patak ng alak, ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay tumaas at pagkatapos ay nawalan siya ng kontrol at natulog. Naisip ni Wang Lin ang tungkol sa celestial spiritual energy at agad niyang inanspect ang kanyang sarili. Pagkatapos mag-check, hindi niya napigil ang magulat. Ito. Ako. Gaano na ba ako katagal natulog? Matapos magsimula ng pagpapalakas si Wang Lin, bihira siyang magulat ng ganito. Ang celestial spiritual energy sa loob ng katawan ko ay lumampas na sa rurok ng late stage ng soul transformation. Kailangan ko na lang pagtuunan ng pansin ang pag-unawa sa aking domain para makapasok sa life and death trial para makarating sa ascendant stage. Tinutok ni Wang Lin ang mata sa hawak na bote ng alak at hindi makapaniwala. Anong klaseng alak ito? Maingat na inilagay ni Wang Lin ang bote ng alak sa kanyang bag. Nang mag-alala, inilabas niya ulit ito, nilagyan ng mga makapangyarihang restrictions, at muling isinuksok sa kanyang bag. Kailangan kong linisin ang lugar na ito. Sa oras na iyon, umabot na sa tuktok ng interes ni Wang Lin ang lugar na ito. Matapos ang kasiyahan, nakaramdam siya ng takot. Bueno, hindi pa umabot sa ascendant level ang domain ko, kundi baka nagsimula na akong mag-try mag-breakthrough sa ascendant stage habang natutulog. Hindi ko na magagamit ang ascendant crystal na ibinigay sa akin ni Zhou Yi, at kung mag-fail, baka mamatay ako ng lubos na malungkot. Naisip ni Wang Lin, ngunit bigla itong napangiti. Sa kasalukuyan kong pagpapalakas, walang makakalaban sa akin sa soul transformation stage. Kailangan ko na lang na umabot ang domain ko sa ascendant level, tapos makakahanap ako ng isang lihim na lugar upang makarating sa ascendant stage. Dito ang pinakalihim na lugar, kaya't kapag nagkaroon ng breakthrough ang domain ko, babalik ako dito para mag-ascendant stage. Talaga palang nakasalalay ang lahat sa tadhana. Isang maswerte pagkakataon na napunta ako dito. Kung hindi, kahit na may celestial jades ako, aabutin pa ng maraming taon para marating ang ganitong estado. Ito ba yung tinatawag ng mga mortal na fortuitous encounter? Masaya si Wang Lin dahil matapos matulog ng isang taon, nasa maganda siyang kalagayan. Sa sandaling ito, tumingin siya sa paligid, handa nang sirain ang restriction sa paligid niya, nang bigla siyang may naisip. Gaano nga ba ako katagal natulog? Kung natulog ako ng dekada, o kahit daan-daang taon, tiyak na malaki ang nagbago sa labas. Kung ganun nga, mas mabuti pang nagpalakas na lang ako mag-isa. Pondering si Wang Lin habang naglalakad sa loob ng pavilion. Bigla niyang pinakiramdaman at napansin ang isang bahagi ng bakod sa malayo. Makikita sa loob ng bamboo grove ang isang bahagi ng bakod. Bagaman karamihan nito ay natatakpan ng bamboo, nang magmasid siya ng maigi, nakakita si Wang Lin ng ilang pahiwatig. Kanina hindi ko napansin, pero may isa pang loft dito. Parang courtyard ito ng isang templo ng mortal. Matapos mag-isip, hindi na pinuntahan ni Wang Lin ang templo. Kinuha niya ang crystal token at ipinasok ang kanyang divine sense dito. Nagkaroon ng alon ng liwanag at biglang nawala ang kanyang katawan mula sa kuweba.